Napakadaldal mo talagang hampas lupa ka. Akala mo ba'y matatakot mo ako sa pamamagitan ng iyong matalas na dila at walang kwentang pananalita? Nag-iisa ka ngayon. Walang Lola Iska na magtatanggol sa'yo. Walang mga linyang asin sa paligid ng kalsadang ito. At walang sino man na makakarinig sa iyong mga sigaw kapag nilapa at kinain ka namin sa gitna nitong kawayanan. Sino naman nagsabing natatakot ako sa'yo ha? Bata man ako sa tingin mo? Itinuro sa akin ni Lola Iska ang lahat ng orasyon sa Latin at mga paraan para puksay ng mga katulad nyo. Tsaka hawak ko pa rin ang matyan ng kapanatagan. Subukan mo lang humakpang ng isa patungo sa kanilalagyan ko. Sisiguraduhin kong sa mukha mo naman tatama ang batong to at magiging uling yung maitim ang ilong. Hinding-hindi mo na magagawa yon. Hindi na kami papayag na mahanap mong iyong lakas umailabas ang iyong mga gamot. Ngayong gabi, mawawala na sa mundo ang natatanging apo na manggagamot. At makukuha na namin ang mutsyang yan para tuluyan na naming sakupin, guluhin at kainin ang buong barangay ng San Pablo. Ano ba yan? Akala ko pa naman, makakapag-relax na ako kapag bakasyon na. Kaso, mas lalo pa yatang humirap ang buhay para sa isang dugang-bugaw na katulad ko. Naging aliping sagigilid na lang ako nitong Lola Iska ko. Ang dami-daming utos. Sinad-sinad pa. Sana kung may sahod. Kaso, pagod ka na nga. Uutusin ka pa ulit. Sobrang kawawa na talaga ako. Pabulong na wika ni Nene sa kanyang sarili habang namimitas ng mga halamang gamot sa loob ng kanilang bakuran. Aba Nene, nasaan na yung mga inutos ko sa'yo? Bakit sobrang tagal mo naman yata riyan? Ano bang pinagagagawa mo riyan na bata ka? Dumarami na yung mga pasyente natin dito. Sandali lang po Lola Iska. Hindi naman po makapaghintay. Napapagod na nga yung bata eh. Mag-isa na nga lang ako Lola. Hindi ko po kayang pagsabay-sabayin lahat ng inuutos nyo. Abay, bakit ba ang tagal mo riyan? Hindi naman mahirap ang kumuha ng mga halamang gamot. Eto na nga ni. Mataas na ang sikat ng araw sa kalangitan ng Barangay San Pablo. Ngunit sa bakuran pa lamang ng lumang kubo ni Lola Iska ay mahaba na kaagad ang pila ng mga tao na naghihintay mula pa madaling araw. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa malawak na bakuran, nakaupo sa mga bangkong kawayan ng iba't ibang tao. Hawak ang kani-kanilang tiyan habang namimilipit sa sakit. May pabalik-balik ang lakad habang namumutla at nanlalamig ang pawis. At may mga inang karga-karga ang kani-kanilang mga sanggol na ayaw tumigil sa pag-iyak dahil sa matindi na karamdaman. Sa loob naman ng lumang kubo, abala ang 10 taong gulang na batang si Nene sa paghahanda ng mga gagamitin sa panggagamot ng kanyang lola. Pagod na ang kanyang maliliit na kamay habang hawak ang lumang walis tingting at pabalik-balik sa kusina at sa sala. Lola naman, bakit po ba tuwing araw ng Sabado ay parang buong barangay at pati Karatig Baryo ay sabay-sabay na nagkakasakit? Dapat, sabayan niyo po siguro sila na wag po muna sila magkakasakit dahil Sabado. Masyado na nilang inaaraw-araw ang pagkakasakit eh. Abasado na sila. Hindi na po tama ang ginagawa nila. Kahapon lang po, nagwalis ako ng buong bakuran mula dulo hanggang gilid ng bakod. Nagakot ng mga tiyang daon. Tapos ngayon, puno na naman ng mga tiyong sanga, balat ng prutas, mula sa mga pasyente at natuyong langis sa sahig. Sumasakit na po ang baywang ko at ang mga binti ko Lola. Pakiramdam ko po, mas matanda pa ako sa inyo eh. Aba po, magdahan-dahan ka nga sa pagrereklamo mo riyan. At baka marinig ka ng mga tao sa labas. Kasiyahan na may kapal ng pagtulong sa kapwa nating nangangailangan. Isang biyaya ang kakayahang magpagaling ng may sakit. Kumuha ka pa ng mga karagdagan na dahon ng pako, dahon ng oregano at ugat ng luya sa likod ng bahay. Pagkatapos ay ihanda mo rin ang dikdikan at ang malaking palayok sa kalaan. Bilisan mo, marami pang nakapila na nangihina na sa init sa labas. Apo Lola, eto na nga po, uhakot na ng mga dahon at ugat. Pero Lola, kahit man lang po sana 50 piso o 100 piso na bawon para sa palaging alalay nyo ngayong araw. Pambili man lang po ng isang serbetes, mga chicherya, o malamig na inumin mamayang hapon kay Mang Kanor. Ang init-init pa naman po ng panahon, tapos ang dami-dami niyang utos mula umaga hanggang hapon. Sana naman, maubos sa mga pasyente ngayon at mauuna pa yata akong matay sa kanila. Tapos, hindi man lang kayo marunong mag-alala sa akin. Di po ba kayo naawa sa isang musmus na kagaya ko? Ang batang ito talaga, napakarami namang sinasabi eh. Nagrereklamo pa. Sige na, pagkatapos mo dyan sa mga dahon at sa pagpapakulo ng tubig,
Ikaw na rin na mag-abot ng mainit na tubig at malinis na bimpo kay Aling Marites dun sa pangalawang bangko. Siguraduhin mo na hindi masyadong kumukulo ang tubig at baka naman mapaso ang mga pasyente natin. Naku, ano ba yan? Ang dami namang utos ng lola. Sige na. Ano pa yung binubulong-bulong mo riyan na bata ka? Apo, Lola Iska, eto na nga po. Susunod na po. Siyempre, kailangan ko rin po magplanong maigi. Dapat po akong mag-ingat maigi, tapos mabilis kumilos. Parang nurse sa malaking ospital sa bayan. Para swabe po ang galawan, di pa po ba, Lola? Sigurado pong mararagdagan ng mga parukyano natin pag nagkataon. Malay niyo po, madiscover pa ako rito. May talent pala ako sa kanto. Di ba po, La? Mas lalo pa po tayong sisikat nun. Tama na nga yung kakasatsat mo riyan. Kumilos ka na kaagad. Sobrang dami na natin pasyente eh. Sobrang seryoso naman itong si Lola. Eto na nga po, kikilis na po. Nagmamadali yarn. Kahit napakadami niyang reklamo at walang patid ang kanyang pagsasalita, mabilis at maingat pa rin ang galaw ng maliliit na paa ni Nene. Sanay na siya sa araw-araw na gawain ito sa bahay ng kanyang lola. Mula pa noon na 3 taong gulang pa lamang siya, namulat na siya sa amoy ng sinusunog na dahon ng suha at kamangyan, amoy ng langis ng niyog na may nakababad na iba't ibang ugat at kontrang gamot, at ang pabulong. Gamit ang mabisang dasal ng kanyang lola sa mga tao na pinapasukan ng masasamang hangin, na nakawan ng lakas o nakukulam ng mga masasamang elemento sa gubat. Simula na naman ang walang kapagurang araw, Nene. Tibayin mo ang loob mo, ha? Kailangan mo pa maghanap buhay para mabuhay. Naku, sana kung may sahod lang sana talaga ito eh. Kahit pag-aano kahirap, siguradong gagawin ko talaga to. Kahit sabayan pa ng pagkanta at pagsayaw, wala sanang problema. Kaso, wala eh. Thank you lang talaga. Kawawa talaga ako. Kinakawawa lang talaga ako nitong si Lola. Habang naglalakad si Nene patungo sa gilid ng likod ng bahay para kumuha ng karagdagang panggatong at pumitas ng mga sariwang dahon ng pako at oregano, napansin niya sa tabi ng sirang bakod na kawayan ang isang matandang babae. Nakaupo ito sa makapal na alikabok sa ilalim ng mababang puno ng sampasampalukan. Halos nakatukod na ang noo sa 2 tuhod at nangihina na ng husto. Lola, masama po ba ang pakiramdam niyo? Bakit po kayo nakaupo dyan sa alikabok at sa ilalim ng nakakapasong araw? Naku, napakainit po dyan. Doon po kayo sa silong ng malaking puno ng manggasarap maghintay kasama ng ibang mga tao. Hininga lang ako ng husto, Inaeng. Napakalayo pa ng nilakad ko mula sa kabilang baryo, sa kabilang dulo ng bundok. Oho na ako. Pakiramdam ko ay hindi na kaya ng aking mga binti ang humakbang pa kahit isang beses lang. Naku naman, bakit naman kayo naglakad na mag-isa sa kalagitnaan ng tanghali at sa ilalim ng napakatindi na sikat ng araw? Teka lang po, huwag kayong gumalaw riyan at huwag kayong tatayo. Kukuha po ako ng malamig na tubig sa tapayan at pagkain sa loob ng bahay. Mabilis na tumakbo ang bata pabalik sa gawing ng kusina. Kumuha siya ng isang malaking baso ng malamig na tubig mula sa banga na tapayan at kumuha rin ng 2 malalaking perasong puto at tinapay na nakatakip sa hapagkainan. Mabilis siyang bumalik sa tabi ng bakod kung saan nakaupo pa rin ang matandang babae. Eto po, uminom po muna kayo ng tubig. Dahan-dahan lang po ang pag-inom, ha. Baka kayo mabalunan at madoble ang sakit ng dibdib nyo. Eto rin po, kumain muna kayo ng puto at tinapay para magkaroon ng lakas ang katawan nyo. Masarap po yan, bagong luto yan ni Lola kaninang umaga. Maraming salamat sa iyo, Iha. Napakabait at napakasipag mong bata. Ano nga palang pangalan mo? Nenay po ang tawag sa akin dito sa buong baryo. Apo po ako ni Lola Iska na albularyo. Kung may sakit po kayo sa tiyan, napalayan, o kung makaramdam kayo ng kulam at kurot ng masamang elemento, pwede po kayong gamutin ng lola ko. Madali lang po yun sa kanya. Kaya lang po, medyo mahaba lang ang pila ngayon dun sa harap ng bahay. Kaya kailangan niya maghintay ng konti. Dahil sa sobrang hina niya na po, kung gusto niyo po, sumama po kayo sa likod ng bahay. Ipupuslit ko po kayo para makauna po kayo sa pila. Para magamot po kaagad kayo ng lola ko. Hindi ako naparito upang magpagamot sa iyong lola. Nakatadhana talagang dito ako huminto sa tapat ng iyong bakuraan upang makilala ka at maibigay ang para sa iyo. Pinagmasdan ni Nene ang matandang babae habang dahan-dahan itong kinakain ng puto at inuubos ang malamig na tubig. Kahit mukhang napakahirap, marumi ang damit at punong-puno ng alikabok ang balat ng matanda, kapansin-pansin ang tila kumikislap, napakalalim
at napakamakapangyarihan nitong mga mata. Tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa ng sino mang tumitig dito. Nang matapos kumain at uminom ang matanda, pilit itong tumayo habang maingat na inalalayan ni Nene ang kanyang kulubot na siko. Kaya niyo po bang tumayo ng maayos? Dahan-dahan lang po. Hawak ko po kayo sa siko at sa kamay. Baka po kayo matumba sa matigas na lupa. Tapos mabagok pa po kayo. Ako pa po ang sisihin niyo. Tsaka sasabunin ako ni Lola pag nagkataon. Siguradong makukulong pa po ako. Maraming salamat sa tulong mo, Nene. Hindi lang pagkain at tubig ang ibinigay mo sa akin, kundi ang iyong busilak na puso na nagbibigay ng walang hinihinging anumang kapalit at bayad. Dahil dyan, maibibigay ako sa iyo na nararapat para sa tulad mong may malinis sa kalooban. Inabot ng matandang babae ang kanyang maliliit, kulubot at nangingitim na kamay at dahan-dahan na binuksan ang kanyang palad sa harap ng mukha ni Nene. Sa gitna ng kanyang palad ay may isang maliit, napakakinis at kulay itim na batong parang kumikislap at naglalabas ng kakaibang liwanag kapag natatamaan ng sikat ng araw. Eto, Nene. Sa'yo na tong bagay na to. Kunin mo na at baka kunin pa ito ng iba. Ano po ito? Bato? Marami po kaming ganitong uri ng bato sa may ilog sa ibaba ng bundok, Lola. Bakit niyo po ako binibigyan ng maliit na bato? Para saan naman po ito? Mas okay po sana pag nilunok ko po ba ito ay sisigaw lang po ako ng Darna, tapos magta-transform na po ako? Hindi ito isang karaniwang bato lamang, Iha. Ito ay isang mutya. Ang mutya ng kapanatagan at proteksyon. Ibinibigay ko ito sa iyo dahil alam kong darating ang araw sa hindi kalayo ang panahon. Nakakailanganin mo ito sa pagharap sa matinding kadiliman na babalot sa lugar na to. Hindi magtatagal ay makakatakas ng kanilang pinuno at magsisimulang magkakasik ng lagim. Ang mutsyang ito ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob, kakayahang manggamot. Magpapatapang sa iyong dungaan at magpapatalas ng iyong paningin at pakiramdam kapag may dumarating na masamang nilalang o aswaang. Gamitin mo ito sa pagtulong sa kapwa mo at sa paggagamot sa mga nangangailangan. Oo? Mutya po? Pero Lola, bata pa po ako eh. 10 taong gulang pa lang po ako. Wala po akong kamuwang-muwang sa mga ganyang gawain. Si Lola Iska po ang totoong albularyo rito sa atin. Ako po ay tagawalis lang ng bakuran, tagatimpla ng herbal, na tsaa, at tagatapon ng basura sa likod. Isa lang po akong alipin. Kawawa lang po ako, Lola. Para sa iyo talaga ang bagay na ito. Hindi ito gagana sa ibang tao. Sige na, Ineng. Hawakan mo na ito at itago sa bulsa mo. Huwag mo itong iwawala o ibibigay sa iba kahit kailan. Darating ang oras na may intindihan mo rin kung bakit ko sa iyo ito naibigay at kung gaano kahalaga sa kaligtasan ng baryong ito. Wag na po, Lola. Sa inyo na lang po yung bagay na yan. Sobrang importante po niyan para sa inyo. Mas kailangan niyo po yan. Okay na po ako rito kay Lola. Kahit aliping sagigilid lang po ako, basta nakakatulong po ako sa kapwa. Sige na, kunin mo na ito. Sige ka, pag ayaw mong kunin, itatapon ko ito. Ay, wag naman po, La. Sige na nga po. Tatanggapin ko na po yan. Sigurado po kayong epektibo po ito, ha? Baka naman mamaya, sabihin niyo po na may bayad po ito. Baka ini-scam niyo lang po ako, Lola, ha? Don't me. Ibayan niyo po ako. Wais yata to. Napangiti lamang ang matanda sa kanya. Labis na natutuwa ito sa kanyang paraan ng pagsasalita. Saka ito tumitig sa mata ng bata. Wala na nagawa si Nene kung hindi tanggapin na lamang ang ibinibigay sa kanyang mutya. Bago pa man makapagtanong pa ng higit si Nene, kinuha ng matandang babae ang kanyang maliit na kamay at mabilis na inilapag sa kanyang palad ang malamig na bato. Pagkahawak na Nene sa mutya, naramdaman niya ang isang garalgal, napakalamig. Ngunit napakalakas na tila kuryenteng gumapang mula sa kanyang kamay, patungo sa kanyang dibdib at sa buo niyang katawan. Napapikit siya ng ilang segundo sa matinding gulat at panlalamig. Nang idilat niya ang kanyang mga mata pagkaraan ng ilang sandali, wala na ang matandang babae sa kanyang harap. Tumingin siya sa kaliwa at kanan ng makipot na daan. Ngunit malinis at walang tao ang kalsada at wala man lang kahit anong bakas ng mga yapak ng paa kung saan ito naglakad o tumakbo. Ala, parang scammer lang ang galawan, ah. Ang bilis naman mawala ng matanda ngayon. Parang si Aquaman lang sa mga pelikula. Ay, teka, yun ba yung mabilis kumalaw na hero? Parang mali yata. Pero saan kaya yung nagpunta ng ganun kabilis? Baka naman maligno ang engkanto yun. Pero mabait naman at marunong tumanaw ng utang na loob. Kumain pa nga ng puto at
uminom ng malamig na tubig. Inilagay ni Nene ang misteryosong bato sa kanyang bulsa at nagmamadaling bumalik sa loob ng bahay dahil naririnig na naman niya ang malakas at paulit-ulit na tawag ng kanyang lola mula sa sala. Nene, ano ba yung ginagawa mo riyan? Nasaan ka na bang bata ka? Ang tagal-tagal mo namang kumuha ng pako at oregano. Naghihintay na rito si Aling Marites. Masakit na ang kanyang tiyan. Apo, Lola Iska, papasok na po. Nagpatulong lang po yung isang matandang lola sa labas. Binigyan ko lang po ng tubig at puto dahil nangihina sa tindi ng init ng araw. Sandali lang po la. Bakit ba napakatagal mo naman bumalik? Nasaan na ba yung mga pinapakuha ko sa'yo? Kakasabi ko lang po, Lola. Parang kayo po yata yung kailangan na magpagamot ng tenga eh. Palibasa, hindi niya iniintindi yung mga sinasabi ko sa inyo eh. Wala lang po talagang silbi ang ituring niyo sa akin. Lugi po talaga ako sa inyo la. Sige na, dalhin mo na rito yan. Baka samain ka pa sa akin. Sandali lang nga ni. Naging napakaabala na ang buong hapon para sa dalawa. Maraming gagamutin si Lola Iska. May tinanggalan ng nakatagong kulam sa pamamagitan ng pagtatapal ng mga dahon at dasal. May ginamitan ng tapal na langis at luya para sa matinding lagnat at panginginig. At may binasahan ng mga lihim na dasal sa Latin upang matanggal ang pumasok na masamang hangin sa katawan. Si Nene naman ay pabalik-balik sa kusina, nagpapakulo ng tubig sa malaking palayok, nagpapatuyo ng mga herbal na dahon sa apoy at nag-aalaga sa mga pasyente na naghihintay sa labas ng bahay. Lumipas ang 2 araw pagkatapos ng pangyayari na yon. Isang hapon, habang nag-aagaw ang dilim at liwanag sa kalangitan, kailangan na umalis ni Lola Iska upang tumungo sa isang napakalayong baryo sa kabilang dulo ng kabundukan. Mayroong nanganak doon na nangangailangan ng kanyang agarang tugon dahil nagkaroon ng matinding komplikasyon sa paglalabas ng inunan at pumasok daw ang masamang hangin sa tiyan ng bagong silang na ina. Nene, apo ko, mag-iingat ka rito sa bahay habang wala ako. Nag-iwan ako na masarap na ulam at kanin sa ibabaw ng mesa. Huwag ka magpapapasok ng kahit sino. At siguraduhin mo na nakatarangka ang lahat ng bintana at pintuan natin kapag tuluyan ng nagdilim ang paligid. Babalik ako bukas ng umaga pagkatapos kung maayos ang lagay ng nanganak doon sa kabilang bayan. Sige na, mauna na ako sa'yo. Yung mga bilin ko sa'yo, apo. Apo, Lola Iska, huwag niyo po akong alalahanin dito. Ako pa ba? Sanay na po ako mag-isa rito sa kubo natin. Mag-ingat po kayo sa paglalakad sa masukal na gubat dahil gabi na't napakadilim ng daan. Baka po may mga masasamang elemento o aswang sa tabi-tabi ng bundok. Baka bigla nilang po kayong dakmain. May dala ako na kasinding sulo, langis ng nyog at banal na tubig. Sige na, pumasok ka na sa loob ng bahay. Itarak mo ang matigas na pako ng pinto. Sige po la, ingat po. Kita kasi lang po tayo bukas. Huwag niyo pong kalilimutan ng pasalubong ko, Lola ha. Pag nakalimutan niyo po yun, maglalaysa po talaga ako para wala na po kayong alipin. Anong pasalubong ka riyan? Hindi palengke ang pupuntahan ko. Pasyente nga asikasuhin ko roon. Ganun po pala? Sige po pala, ingat na lang po pala sa'yo. Sige na, ikaw na muna ang bahala rito. Nang makaalis na, si Lola Iska at tuluyan na maglaho ang kanyang anino sa kadiliman ng gubat. Pumasok si Nene sa loob ng kubo at isinara ang malaking pinto na gawa sa matigas na kahoy ng nara. Tahimik na nag-aayos si Nene sa loob ng bahay. Pinunasan niya ang mesa sa kusina, inayos sa mga bote ng langis sa tapat ng altar at naghanda ng kanyang simpleng hapunan. Ngunit pagdating ng 6:00 ng hapon, habang tuluyan na nagdidilim ang paligid at nag-uumpisa na mag-ingay ang mga kuliglig, tuko at mga awak sa kagubatan, biglang may malakas, mabilis at nagmamadaling katok sa pintuan ng kubo. Tulong! Pakiusap! May tao ba yan? Lola Iska! Tulong! Saklolo! Tarantang wika ng isang tinig. Nagulat si Nene sa matinding kalabog at mabilis na tumakbo patungo sa pintuan. Hindi niya muna binuksan ang pinto, ngunit dahan-dahan niyang iniangat ang maliit na bintanang kawayan upang tingnan kung sino ang tumatawag ng ganoon katindi sa labas. Sa labas ay nakatayo si Mang Cardo, isang kilalang magsasaka mula sa ibaba ng bundok. Humahangos ito ng husto. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang buong damit at karga-karga sa kanyang 2 braso ang kanyang may bahay na si Aling Clara. Walang malay si Aling Clara. Pangisay-ngisay ang kanyang buong katawan, namumutla at nanlalamig ang kanyang mukha. At may mga maiitim at mamahang-mahang pasa sa kanyang leeg habang lumalabas ang puti at may amoy na bula
sa kanyang bibig. Mang Cardo, ano po yung nangyari dyan kay Tiyang Clara? Wala po rito si Lola Iska. Pumunta po sa napakalayang baryo para sa nanganak na buntis doon. Bukas pa po ng umaga ang balik niya. Ano? Bakit na tiyempong wala pa siya ngayon? Anong gagawin ko ngayon? Wala na may ibang pinakamagaling na albularyo rito. Naghahaponan kasi kami. Tapos bigla siya nangisay. Saka nagsalita rin siya ng mga kakaibang wika. Tapos sinakal niya yung sarili niya. Kaya siya nawalan ng malay. Ipasok niyo po muna siya sa loob ng bahay. Dito niyo po uhiga sa malaking papag sa sala. Bilisan niyo po at baka po lumala pa. Mabilis na inilis ni Nene ang bakal at binuksan ng pinto. Isinampa ni Mang Cardo ang kanyang nagwawalang asawa sa papag sa gitna ng sala. Tumingin ang lalaki kay Nene nang may matinding pag-aalinlangan, takot at galit. Ikaw lang ang tao dito. Bata ka lang eh. Paano mo matutulungan ang asawa ko? Hindi mo kaya ito. Mamamatay ang asawa ko kung wala ang matandang albularyo rito. Masyado ka pang bata at walang alam para sa mga ganito katinding bagay. Mang Cardo, kalma lang po kayo at wag po kayong sumigaw sa akin. Wala nga po rito si Lola Iska. Paulit-ulit naman po kayo eh. Kung tititigan niyo lang po riyan ang asawa niyo, habang nagpapanik kayo at sumisigaw, mas lalo siyang mamamatay sa harap niyo. Ako lang ang tao rito, kaya makikinig kayo sa akin at tutulungan niyo ako. Oh, dadalhin niyo siya sa ospital sa bahay na 2 oras ang layo ng lakaran sa gitna ng madilim na gubat. Hindi na abot sa ospital ang asawa ko. Nanggagalitin na siya. Nalalamig na ang buong katawan niya. Sige, anong gagawin natin? May alam ka ba sa ginagawa ng lola mo? Kakayanin mo ba ito, bata? Marami po ako nakakita at natutuhan kay Lola Iska araw-araw. Umupo kayo rito sa tabi ng papag at hawakan niyo ng mahigpit ang 2 paa niya. Wag na wag niyo nga hayaang magpumiglas o makawala habang ginagamit ko siya. Habang nanginginig ang mga kamay ni Mang Cardo sa paghawak sa mga paa ng kanyang asawa, mabilis na tumakbo si Nene sa altar ng kanyang lola. Kinuha niya ang bote ng langis ng niyog na may mga nakababad na ugat at kumuha rin ng ilang perasong banal na kandila. Habang nagmamadali, nararamdaman ni Nene na biglang uminit ng husto ang kanyang kanan na bulsa. Bakit biglang may uminit sa bulsa ko? Ano kaya yun? Ang mutya na binigay ng matandang babae sa bakod ay nag-uumpisang maglabas ng napakainit at nag-aalab na enerhiya na kumakalat sa kanyang kamay patungo sa kanya na buong katawan. Biglang nag-iba ang paningin ni Nene. Nagkaroon ng maliwanag at kumikislap na liwanag ang kanyang mga mata at nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sa itaas ng katawan ni Aling Clara, nakakapit ang isang maitim, mausok at mukhang aswang na nilalang na may mahahabang kuko, pulang-pulang mga mata at nakahawak ang 2 maitim nitong kamay sa leeg ng babae habang sinasakal ito at tinihigop ang kanyang natitirang buhay. Nakikita ko siya. May nakabatang sa kanya. Isang maitim at masamang espiritu na aswang. Ano? Anong nakikita mo? Wala naman tao riyan sa dibdib niya. Ako lang at ikaw ang nandito sa sala. Huwag po kayong maingay at huwag kayong magalaw riyan. Awakan niyo lang ng mahigpit ang mga paa niya kung ayaw niyong mamatay ang asawa niyo ngayong gabi. Sobra naman ang takot ng matandang si Mang Cardo dahil sa kanyang mga narinig. Wala siyang magawa kung hindi ang sumunod na lamang sa bata. Sige na po at huwag niyo po siyang bibitawan. Awakan niyo lang po siya ng mahigpit, Mang Cardo. Dinala ni Nene ang langis at kinuha ang maliit na motya sa kanyang bulsa. Inilagay niya ang motya sa kanyang kanang palad at pinalibutan ito ng langis ng albularyo. Humakbang siya pabalik sa nagwawalang pasyente nang walang katiting na takot sa kanyang puso. Bigla namang dumilat si Aling Clara. Ang kanyang mga mata ay nagiging maitim. Walang kaputi-puti at naglalabas ng napakatinding galit at puot. Tumitig ang pasyente, diretso sa mga mata ni Nene habang lumalabas ang isang malalim, garalgal at nakakatakot na boses mula sa kanyang lalamunan. Isang maliit at walang kwentang bata lang ba nga harap sa akin? Walang silbi ang lola mo. Kakainin ko ang puso ng babaeng ito at kasunod kong kakainin ang puso mo, batang dugyot. Huwag mo nga akong mabataw-batang dugit ka dyan. Nung isang araw lang ako huling naligo. Gumamit pa nga ako ng sabon at ng shampoo, no? Mas maitim pa nga yung mga kuko mo eh. At mas mabaho pa ang hininga mo kaysa sa akin. Lumayas ka nga sa katawan ng tokmal na to. Napakunot naman
ang noo ni Mang Cardo dahil sa kanyang narinig na tinawag na tukmol ang kanyang asawa. Dahil sa reaksyon niya ay natawa naman ng bahagya ang batang si Nene kaya bumawi siya at muling nagwika. Mali pala, lumayas ka sa katawan ng babaeng to. Tukmal kang aswang ka. Uod ka lang sa paningin ko. Dudurugin ko ang leeg ng babaeng ito ngayon din sa harap mo. Papatayin ko na siya. At para ikaw naman ang isusunod ko sa kanya. Sige, subukan mong demonyo ka. Makikita mo talagang hinahanap mo. Nagpumiglas ang babae at sa napakalakas na puwersa nito ay halos maitapon si Mang Cardo sa dingding ng kubo. Ngunit hindi natakot si Nene. Humakbang siya ng buong tapang patungo sa papag. Hawak ang mutya na naglalabas na ng napakainit at maliwanag na enerhiya. Idinikit na Nene ang kanyang palad, diretso, sa noo ni Aling Clara. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo, sa tulong ng mutyang to, lumayas ka dyan sa katawan niya ngayon din. Pag hindi ka lumayas, talagang tutuluyan na kita. Isang napakalakas at nakatutulirong sigaw ng paghihirap ang lumabas sa bibig ng pasyente na yumanig sa buong kubo at nagpayanig sa mga gamit sa altar. Ang maitim na usok at ang anyo ng aswang na nakalapit sa leeg ng babae ay tila napaso sa matinding apoy. Lumabas ang maitim na usok mula sa bibig at tenga ng pasyente habang ito ay mabilis na kumalas at nawala sa hangin. Nagwala ng huling beses ang babae bago mabilis na nanlamig, kumalma at nawala ng malay. Ngunit sa pagkakataong ito, naging regular at maayos na ang kanyang paghinga at ang mga maitim na pasa sa kanyang leeg ay dahan-dahang naglaho. Bumagsak si Mang Cardo sa sahig habang hingal na hingal, pawisan at takot na takot sa kanyang mga nakita. Nagwika naman si Mang Cardo na ano raw ang nangyari, bakit daw tumigil na sa pagwawala ang kanyang asawa. Ginawa ko lang po kung anong nakikita kong ginawa ni Lola Iska tuwing may nagpapagamot. At saka tulong na rin nitong hawak kong langis, gumana ang first aid natin. Sabay napabulong si Nene sa kanyang sarili. Oo, grabe. Effective pala itong mutya na to. Magkano kaya ang bentahan nito? Siguradong yayaman ako kapag naibenta ko to. Makakaalis na rin ako sa pagiging alipin. Sabay tawa ng isip ng batang si Nene. Tsaka inilagay ni Nene ang mutya pabalik sa kanyang bulsa habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Kumuha siya ng basang bimpo upang punasan ang mukha at kamay ng pasyente habang pinaiinom ito ng konting tubig. Kinabukasan ng madaling araw habang sumisikat pa lamang ang araw sa silangan. Humahangos na dumating si Lola Iska mula sa kabilang bayan. Dala-dala ang kanyang mga gamit sa panggagamot. Nagulat siya nang makitang nakahiga pa rin sa papag si Aling Clara habang tulog na tulog ito at maayos na ang paghinga. Habang si Mang Cardo naman ay nakaupo sa sahig at si Nene ay nagpapakulo ng bagong herbal sa kalan. Ano nangyari dito? Mang Cardo, bakit nandito ang asawa mo sa bahay ko? Nene, ano ginawa mo habang wala ako? Nagpasalamat naman si Mang Cardo dahil sa pagdating ng matandang albularya. Ipiniliwanag nito ang lahat ng nangyari sa matanda. Sinabi rin nito na si Nene ang nagpagaling sa kanyang asawa. Kaya labis umano siyang nagpapasalamat dito kung hindi raw dahil sa apo niya ay malamang na namatay na sana ang kanyang pinakamamahal na asawa. Nagulat si Lola Iska at mabilis na nilapitan ng pasyente. Sinuri niya ang pulso nito, ang mga mata at ang leeg nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang apo nang may halong gulat, pagkamangha at takot. Diyos na mahabagin, Nene, paano mo naagapan ng ganitong katinding kulam at pagsanib ng aswang? Ang maitim na enerhiya sa kanyang katawan ay halos sumira sa kanyang puso kagabi. Kung hindi mo naagapan at naibigay ang paunang lunas at papapatalsik ng masamang hangin, hindi naaabot ang babaeng ito sa pagsikat ng araw. Patay na sana siya ngayon bago pa ako makabalik. Ginawa ko lang po kung ano nakikita ko sa inyo tuwing nanggagamot kay Lola. Tsaka may tumulong din po sa akin na hindi niyo paniniwalaan. Hinintay muna ng bata na makaalis na ang mag-asawa bago nagkwento sa kanyang lola. Hindi po siguro kayo maniniwala rito sa bagay na to, Lola. Eto po, tingnan niyo po ito, Lola Iska. Inilabas ni Nene ang maliit, makinis at maitim na bato mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa kanyang lola. Nang makita ni Lola Iska ang mutya, nanlaki ang kanyang mga mata. Napahawak siya sa kanyang dibdib at napaluhod sa matinding pagkagulat. Ang mutya ng kapanatagaan, paano napunta sa iyan?
Yan ang mutya ng mga dakilang manggagamot na nawala sa ating angkan na po. May 5 taon nang nakakaraan. Binigay po sa akin ng matandang babae na pinakain ko ng puto at pinigyan ng tubig ng 1 araw sa tabi ng bakod, Lola. Ang sabi niya po, magagamit ko raw po ito sa pagtulong at sa pagtatanggal sa sarili ko. Napatingin si Lola Iska sa kanyang apo habang lumuluha ang kanyang mga mata. Nauunawaan ng matanda na ang kanyang maliit, biba at reklamador na apo ay itinadhana na para sa isang mas malaki at mas nakakatakot na tungkulin. Ang maging tagapagtanggol ng baryo laban sa mga lumalabas na aswang at masasamang nilalang ng kadiliman. Grabe ka talaga, apo. Hindi ko lubos akalaing may magiging tagapagmana na ako sa paggagamot at sa pagtatanggol sa baryo. Akala ko kasi, reklamador ka lang. Magkakasilbi ka rin naman pala sa wakas. Ano ba yan, Lola? Magkakasilbi pa lang talaga, oh. Sino ba namang hindi nagrereklamo kapag inaalipin? Utos po kayo ng utos, tapos wala man lang bayad. Kung binabayaran niyo po sana ako, edi hindi na sana ako magrereklamo. Kung pinabayaran ko kaya yung mga kinain mo at yung mga baon mo sa eskwela. Ay wag na po, Lola. Hindi naman po kayo mabiro eh. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw pagkatapos ng gabi kung kailan nailigtas ni Nene, ang asawa ng magsasaka. Sa loob ng maliit, malamig at mausok na kubo ni Lola Iska, tuluyan ang nagbago ang ikot ng buhay ng bata. Hindi na lamang simpleng pagwawalis ng bakuran, pagpapakulo ng tubig sa palayok, pagpapatuyo ng mga herbal na halaman, at pagtatapon ng natuyong dahon sa likod ng bahay ang kanyang ginagawa tuwing umaga. Sa gitna ng sala, nakatambak na ang napakaraming lumang libro ng orasyon na may balat ng kalabaw, mga garapon ng langis na may iba't ibang nakababad na ugat ng halaman, at mga tuyong balat ng punong kahoy na nagmumula sa kaibuturan ng kabundukan. Inihanda ni Lola Iska ang maliit at lumang hapag sa gitna ng silid habang si Nene ay nakaupo sa mababang bangkong kawayan, nakatukod ang 2 siko sa mesa, nakahawak ang 2 kamay sa kanyang mga pisngi at nakanguso ng napakahaba. Lola naman, akala ko po ba na magkasundo na tayo na magiging assistant niyo po ako? Bakit pa tagahawak lang ako ng basahan, tagaabot ng bote ng alangis, at tagatimpla ng herbal na tsaa tuwing may bisita? Bakit kailangan ko pa pong kabasaduhin itong napakahabang dasal na Latin at mga orasyon na to? Hindi ko nga po mausay lumabigkas ng maayos sa mga salita. Mas mahirap pa po ito kaysa sa mga exam at assignments namin sa ariling panlipunan sa paaralan. Sobrang dami naman yung sasauluhin na yun, Lola. Daig pa yung mga doktor at abogado niyan eh. Sumasakit na po ang buong ulo ko, Lola. Pakiramdam ko po ay magkakalagnat na ako sa namin ng itinuro nyo. Pagdahan-dahan ka nga dyan sa pagrereklamo mo. Masyadong maingay ang bibig mo mula pa kaninang umaga. Hindi na ito simpleng laro o pagtulong sa mga taong napilayan o nilagnat lamang. Nang ibigay sa iyo ng matandagin ng mutsyang yan, nangangahulugan lamang na ikaw ang napili na itinadhana upang magpatuloy sa tungkulin ng ating angkaan. Kung hindi mo aaralin ang tamang paggamit ng iyong lakas, ang mga lihim na orasyon at ang pagkilala sa mga masasamang nilalaang, kakainin ka ng buhay ng mga aswang na gumagala sa kadiliman ng San Pablo kapag wala ako sa tabi mo. Pero Lola, bata pa po talaga ako. 10 taong gulang pa nga lang ako eh. Grade 5 pa lang po ako sa pasukan. Bakit hindi na lang po kayo ang magkabisada at magtanggol sa buong baryo? Tapos ako po, taga-singil na lang ng bayad sa mga pasyente at taga-bili ng merienda natin sa bayan araw-araw. Mas gusto ko po yun. Mas madali po ang buhay niyan para sa atin. Pag ganun po, mas lalo po tayo magkakasindo nun. Mas matutuwa po ako nun sa inyo la. Ang batang ito, napakaraming katwiraan at hindi na maubusan ng sasabihin. Makinig ka ng mabuti sa akin kung ayaw mong mapahamak. Ang unang kailangan mong matutuhan ng buong puso ay ang pagkilala sa iba't ibang uri ng nilalang sa dilim. Hindi lahat na nakakatakot na nakikita mo ay pare-pareho ang ugali nila at mas lalong hindi pare-pareho ang paraan ng pagpapagaling o pagpapatalsik sa kanila. Iba-iba sila ng personalidad. Oo, may personalidad pa pala yung mga masasamang nilalang na yan. Akala ko po kasi masama lang talaga sila eh. Sana naman wala sa kanila ang nangaalipin sa apo nila. Hindi katulad ng iba riyan. Ano yun, Nene? May sinasabi ka ba? Napangiti si Nene at saka nagwika. Wala po, Lola. Sabi ko po, ituloy niyo na po ang pagtuturo sa akin para po makaalis na po ako sa pagiging alipin kapag yumaman na po ako. Baka po pag nangyari yun, Lola, kayo naman po ang aalipinin ko. Sabay tawa ng malakas ng bata sa kanyang lola. Hay nako,
Ano ba yung pinagsasasabi mo riyang bata ka? Hindi ka yayaman sa panggagamot. Hindi natin kailangan ng kabayaran. Tama na yung kusang loob na may maibigay lang sila sa atin. Parang tungkulin lang natin na maibalik at maserbisyuhan ng mga tao dahil sa tayo ang may kakayahan. Tandaan mo po, ang mabuting tao, walang hinihinging kabayaran sa kapwa gipit din. Hayaan mo lang sila kapag may maibalik silang tulong. Apo Lola, tatandaan ko po ang lahat ng sinabi niyo. Inilapag ni Lola Iska sa tapat ni Nene ang isang napakaluma at naghihingalong kwaderno na may mga iginuhit na larawan ng iba't ibang kakaiba at nakatatakot na nilalang gamit ang maitim na tinta. Tinuro ng kanyang kulubot na daliri ang unang larawan. Isang tao na may mahabang kuko, matutulis ng ngipin at tila nagbabalat kayo sa normal na anyo ng isang simple na mamamayan. Ang tiktik uwak-wak. Sila ang mga uri ng aswang na nagaanyong malaking ibon o malaking uwak tuwing sasapit ang gabi. Lumilipad sila sa itaas ng bubong ng mga bahay kung saan may buntis na malapit ng mga naak o merong may sakit na nag-aagaw buhay na. Ang tunog ng kanilang lipad-uhuni ay isang malaking panlilinlang para sa mga taong walang alam. Kapag malakas at malapit sa tenga mo ang tunog ng kanyang huni, ibig sabihin ay malayo pa siya sa'yo. Pero kapag mahina, garal-gal at tila pabulong na lang ang huni ng tiktik, ibig sabihin niyan, nakatuntong na siya sa mismong bubungan ng bahay mo at nakatitig sa'yo mula sa itaas. Baliktad pala ang sistema nila Lola. Kapag malakas ang boses, malayo pa. Pero kapag mahina at parang balong na lang, nakatuntong na pala sa pupong. Paano kung bingi o mahina ang pandinig ng tao nakikinig sa loob ng bahay la? Di ba malilito rin siya sa tunog? Tsaka bakit po kailangan na mag-ingay pa ng tiktik? Habang lumilipad kung mga atake rin naman pala siya. Ang daldal din naman pala nila sa gabi. Parang ako lang tuwing umaga. Huwag mong ginagawang biro o katatawanan ng bagay na yan kapag narinig mo ang mahinang huni sa itaas ng bubong. Ang unang-unang gagamitin mo ay ang pinatayong buntot ng pagi, asin at ang dahon ng suha na ibinabad sa langis ng nyog. Isasabit mo yun sa bintana, sa pintuan at sa ilalim ng higaan ng buntis. Ang amoy ng suha, ang alat ng asin at ang buntot ng pagi ang nagtataboy sa kanilang pang-amoy upang hindi nila maamoy at maabot ang sanggol sa loob ng tiyan ng ina. Apo Lola Iska, tatandaan ko po ng maayos. Buntot ng pagi, asin at dahon ng suka sa mga bintana. Dahon ng suha yon, hindi suka apo. Sumusobra ka naman dyan sa pagiging pilosopo mo. Suha pala yun? Akala ko kasi suka eh. Sorry naman. Paano po kapag hindi ibon ang lumilipad? Paano po kapag tulad ng pumasok at sumakal sa tiyan ni Tiyang Clary ng isang gabi habang wala po kayo rito? Ano pong gagawin kapag nagkaganoon po? Tumingin ng seryoso at malalim si Lola Iska sa kanyang apo. Inilipat niya ang pahina ng lumang kwaderno sa panibagong larawan. Isang kaanyuan ng taong mukhang tuyo ang balat, may maitim at lumuluwang mga mata, at may malapad na pakpak na parabang sa paniki. Yan naman ang manananggal o ang tinatawag ng matatanda na mamaraag o amamaraang. Sila ang mga aswang na nahahati ang katawan mula sa baywang pataas tuwing kalagitnaan ng gabi. Kung minsan naman, parang ordinaryong aswang lang sila na nasaan yung tao laang. Naghahanap sila ng tago, madilim at masukal na lugar sa gubat upang iwanan ang kabilang kalahati ng kanilang katawan mula sa baywang nila paibaba. Pagkatapos ay lalabas ang kanilang malalapad na pakpak at lilipad sila sa kalangitan upang maghanap ng kanilang mabibiktima. Yok, makakadiri naman po yun la. Hati ng sariling katawan sa dalawa. Tapos yung pagkakahati ipalengthwise pa. Yung hiwa mula sa ulo pababa hanggang sa parteng patan. Nakakatawa siguro yun. Paano po kapag may nakakita ng ibabang bagay ng katawan nila na nakatayo lang sa gubat habang lumilipad yung itaas? Ano po mangyayari kapag nilagyan niyo ng asin, bawang o aba ng kalan? O di kaya nakita ng mga mababangis na hayop? O di kaya ay ng manyak? Magaling ang tanong mo, apo. Kapag nahanap mo ang ibabang bahagi ng kanyang katawan habang lumilipad pa ang kanyang itaas na bahagi sa gabi, lalagyan mo ang naputol na bahagi ng halong asin, dikdik na bawang at ambon ng langis ng nyog na may kasamang dasal ng pagpuksa. Kapag sumikat ang araw at subukan bumalik ng kanyang itaas na katawan, hindi na ito makakakabit dahil sa lagablab ng asin at bawang. Sa oras na matamaan ng sikat ng araw ang hindi nakakabit na katawan, masusunog ang aswang at tuluyan ang mamamatay at magiging abo. Mautak din pala ang paraan na yun para malitis sila. Pero Lola, panatag po ba talaga ang loob nyo na kaya kong umakit at maglakad sa gubat? Mag-isa sa gitna ng madilim na gabi para lang magganap at magwisik ng asin sa kalahating katawan ng aswang. Baka po bago ko pa mahanap yung ibabang katawan niya
Ako muna ang mahanap at kainin ng lumilipad niyang kalahati mula sa kalangitan. Tsaka nakakatakot po maglakad sa madilim na gubat. Marami pong malalaking lamok at ahas dun. Ew, kadiri yun. Kaya nga itinuturo ko sa iyo ngayon ang lahat ng ito at kaya ibinibigay sa iyong mutya ng kapanatagan na hawak mo sa bulsa. Ngayon pala kailanganin mo nang malaman ng iba't ibang pamamaraan sa pagbuksa sa mga kampo ng dilim. Inutusan ni Lola Iska si Nene na ilabas ang maitim, makinis at mabigat na bato mula sa kanyang bulsa. Inilapag ito ng bata sa ibabaw ng lamesa sa kanilang tapat. Sa ilalim ng konting liwanag ng lamparang digaas, ang bato ay tila dahan-dahang kumikislap at naglalabas ng malamig ngunit kakaibang sigla na nagpapatahimik sa buong silid. Ang mutyang yan ay hindi lamang isang simpleng pagharaang o pangontra sa masasamang espiritu. Kapag hawak mo yan, habang nagdadasal ka ng orasyon ng proteksyon na tapaang, lalabas ang iyong panloob na liwanag at lalakas ang iyong pakiramdam. Magiging mas mabilis ang iyong mga mata sa pagkilala kung ang isang taong nakatayo sa harap mo ay tunay na tao o isang aswang na nagbabalat kayo lamang. Maalis rin niya ng bisa ng tagabulag ng anumang nilalaang. Ang mata ng isang tunay na aswang, gaano man sila magkunwaring mabait at magalaang, o kaya ay kakilala sa baryo, ay walang refleksyon ng iyong sariling mukha kapag tinititigan mo sila ng diretso sa mga mata habang hawak mo ang mutyang yan. Wow, parang magic detector po pala itong bato na to, Lola. Ibig sabihin, kapag tinitigan ko sila sa mata at wala akong nakitang refleksyon ng maganda kong mukha, aswang agad yun. Pwede ko po ba itong gamitin kapag bumibili ako ng ulam sa palengke para malaman kung aswang din yung nagtitinda ng isda o ng karne doon? Wag mong gagamitin sa kabulastugan o sa walang katuturang bagay ang mutyang yan, Nene. Gagamitin mo lamang yan kapag may totoong panganib at kapag may kapwa ka na nangangailangan ng tulong at kaligtasan. Hindi biro-biro ang magtaglay ng mutya, Apo. Dapat mong isipin na malaking responsibilidad ang magtangad niyan. Sige po, Lola Iska. Tatandaan ko po yan. Kung subukan ko po kaya ito sa inyo. Tumahimik ka nga riyang bata ka. Ano akala mo sa akin? Aswang. Aba, syempre naman po. Pero, joke lang po. Nabatukan naman ng matanda ang kanyang apo dahil sa kakulitan nito. Lumipas ang ilang oras ng paulit-ulit na pag-aaral at pagkakabisado. Itinuro din ni Lola Iska kung paano magtimpla at magluto ng iba't ibang uri ng pampahid at pangontra. Ipinaliwanag niya na ang langis ng nyog na ginawa noong Biyernes Santo ay kailangang haluan ng 7 uri ng natatanging ugat ng halaman, katulad ng ugat ng lumang balete, ugat ng kawayan, pako sa kaibuturan ng gubat at iba pang lihim na halaman upang maging mabisang pampahid laban sa kulam, kurot ng masasamang espiritu at sugat mula sa kuko ng mga aswang. Kahit nagrereklamo, nagpapapadyak ng paa at paulit-ulit ng humihiling ng merienda o pahinga, nakikinig naman ng husto at maingat si Nene. Mabilis ang kanyang utak at kaagad niyang nakakabisado ang mga pangalan ng mga halaman, ang mga hakbang sa pagpuksa sa iba't ibang halimaw, at ang mga katutubong dasal na kailangan sa panggagamot. Nang sumapit ang hapon, habang nagdidilim na ang paligid sa labas, pumasok sa bakuran ng kubo ang isang magsasaka mula sa pinakadulo ng baryo. Basang-basa ng pawis ang kanyang damit, namumutla ang kanyang mukha at nanlalamig ang kanyang mga kamay habang mabilis at pabalik-balik na naglalakad patungo sa pinto ng kubo. Sa pamamagitan lamang ng kanyang pautal-utal na pananalita, mabilis na kumpas na mga kamay at takot na mga mata, ipinaabot niya sa maglola ang matinding panganib at takot na kanyang nararamdaman sa kanyang tahanan. Inilarawan ng magsasaka na ang kanyang buntis na kapatid na babae ay kasalukuyang nakakulong at nag-iisa sa kanyang maliit na kubo sa dulo ng baryo. Mula pa raw noong nakaraang gabi, may naririnig na sila mga kakaibang huni ng malaking ibon na nakadapo sa kanilang bubungan. Pagdating ng hapon at maging sa madaling araw, may nakita raw sila na mga kakaibang taong pabalik-balik sa paligid ng kanyang bakuran na may matutulis na kuko at nangingitim na mga mata. Tila naghihintay lamang ng mag-isa ang buntis upang pasukin ang bahay at kainin ang kanyang sanggol mula sa kanyang tiyan. Pagkarinig at pagkakita sa salaysay at takot na kumpas ng magsasaka, naging napakaseryoso at naging matalim ang mukha ni Lola Iska. Tumingin siya sa kanyang apo na kasalukuyang nag-aayos at nagliligpit ng mga garapon sa mesa. Apo, ihanda mo kaagad ang iyong bagahe. Ilagay mo ang bote ng langis sa Biyernes Santo.
ang pinatay yung buntot ng pagi. Ang asin na ibinabad sa bawang. At ang iyong mutya, kakailanganin natin ng tulong at lakas mo ngayong gabi. Lola, sasama po ako sa pinakadulo ng baryo. Ngayong papadilim na po ang paligid at nag-uumpisa ng magsisipag-ingay ang mga nasa gubat. Lola naman, gabi na po at siguradong napakaraming malalaking lamok at madilim doon sa tulo. Tsaka batay sa pahiwatig at kumpas ng magsasaka, napakarami raw ng mga nag-aabang sa bahay ng kapatid niya. Baka po kapag pumunta tayo ron, tayo naman ang kainin at pagtulungan ng mga aswang na yon. Yung aswang, okay pa po eh. Kasi yung lamok, paano nalang po ang gagawin natin nun? Huwag mo nang intindihin yung mga lamok na nene. Tandaan mo na maayos ang lahat ng itinuro ko sa iyo kanina. Ang pagiging tagapagtanggol at manggagamot ay hindi pumipili ng oras, panahon o ng lugar. Kapag may buntis at walang kalaban-laban na nasa panganib mula sa mga aswang sa gubat, tungkulin natin na protektahan at iligtas sila bago pa man maging huli ang lahat. Bilisan mo at mag-e-empake na tayo ng mga gamit. Opo, La. Ito na nga po, mag-e-empake na po at mag-aayos ng bag. Pero siguraduhin niyo po na may mainit na sopas, ulam, at maraming kanin pagbalik natin bukas ha. Nakakapagod at nakakatakot po itong ginagawa natin araw-araw. Lalo na po ngayon, gabi pa naman. Isinabit ni Nene ang kanyang maliit na bag sa kanyang maliit na balikat. Habang ang magsasaka ay pabalik-balik na naglalakad sa labas ng pinto, sabik na sabik, balisa at takot na takot para sa kaligtasan ng kanyang buntis na kapatid. Naglakad na ang tatlo patungo sa dulo ng Barangay San Pablo habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng malaking kabundukan. Ang kulay kahel at pulang kalangitan ay mabilis na napalitan ng maitim, malamig at nakakatakot na kadiliman. Sa paligid ng makipot na daan na pinalilibutan ng matataas na kawayan, malalaking puno ng naging tahimik ang buong kapaligiran. Nawala ang karaniwang tunog ng mga ibon at tanging ang ugong ng malamig na hangin at ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa lupa ang naririnig sa bawat hakbang ng kani-kanilang mga paa. Habang naglalakad sa madilim at masukal na daan, napahawak si Nene sa kanyang bulsa kung saan nakatago ang mutya. Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-init nito, isang malinaw na babala mula sa bato na ang buong paligid ay hindi naligtas at may mga masasamang matang nakatitig sa kanila mula sa kaibuturan ng mga puno. Lola, nararamdaman niya rin po ba? Uminit po ng gusto ang mutya sa bulsa ko. Parang may mga nakatingin at sumusunod sa atin sa ibabaw ng puno ng kawayan habang naglalakad tayo. Huwag kang ihiwalay sa akin kahit anong mangyari, Apo. Hawakan mo na mahigpit ang iyong baag at magdasal ka ng orasyon ng proteksyon sa iyong isipan. Nagsisimula na mag-ipon at lumabas sa mga aswang para sa kabilugan ng buwan ngayong gabi. Ano ba yan? Sabi ko na nga pa, huwag na lang akong sasama rito eh. Si Lola naman kasi, pinilit pa ako. Nakakatakot tuloy. Huwag ka nang matakot. Basta tandaan mo ang mga itinuro ko sa iyo. Ipinagpatuloy na magsasaka ang mabilis at nagmamadaling paglalakad habang itinuturo ang direksyon sa kanyang kamay. Ang isang maliit at nag-iisang kubo sa gitna ng malawak na taniman ng mais. Ang kubo ay walang alinmang liwanag sa labas maliban sa isang maliit na ilawan na andap-andap sa loob ng bintana. Nang makalapit sila sa bakuran ng kubo, biglang naramdaman ni Nene ang isang napakabangong amoy ng bulaklak. Ilang saglit pa ay mabilis napalitan ng hindi kaaya-ayang amoy. Mamasa-masa at amoy bangkay na simoy ng hangin. Napahinto si Lola Iska at mabilis na itinaas ang kanyang kanang kamay upang patigilin sa paglalakad ang magsasaka at ang kanyang apo. Sandali lang, huminto muna tayo rito. Bakit po, Lola? Maglalaban na po ba? Andiyan na po ba yung mga aswang? Sa itaas ng mababang bubong ng kubo na gawa sa pawid, may nakadapo na dalawang napakalaking anyo ng maitim na nilalang. Ang kani-kanilang mga mata ay naglalabas ng kulay puling liwanag sa gitna ng kadiliman at ang kani-kanilang mga habang kuko ay dahan-dahang kumakalmot at bumubutas sa pawid ng bubungan. Sinusubukan na gumawa ng lagusan upang maipasok ang kani-kanilang mga habang dila patungo sa loob ng silid ng buntis. Lola, tinan niyo po sa itaas ng bubong. Dalawa sila. Ang hahaba at ang tutulis sa mga kuko nila. Parang malalaking kutsilyo. Nene, ilabas mo kagad ang asin at ang buntot ng pagi sa bag mo. Ako nga harap sa isa sa kanila. Habang lalagyan mo ng proteksyon at linya ng asin ang buong paligid ng bahay. Bilisan mo bago nila tuluyang mabutas ang bubong at maabot ang buntis sa loob. Sige po, Lola. Ako na pong bahala.
Yari kayo ngayon kay Lola, tsaka may kalalagyan kayong dalawang mga aswang kayo. Mabilis na gumalaw ang maliit at mabilis na katawan ng bata kahit nanginginig ang kanyang mga binti at nanlalamig ang kanyang mga kamay sa matinding takot. Inilabas niya ang plastik ng asin na may halong dinikdik na bawang at mabilis na nagtatakbo sa paligid ng kubo upang magsaboy ng makapal na guhit ng asin sa matigas na lupa. Habang ginagawa ito ni Nene, ang magsasaka naman ay mabilis na tumakbo sa ilalim ng kubo upang kumuha ng matigas na kahoy habang itinuturo ang itaas ng bubong sa matinding galit at takot. Pilit na itinataboy ang mga nilalang sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, kumpas at sigaw na walang lumalabas na anumang salita. Ang isa sa mga nilalang sa bubong ay biglang humarap sa kinilalagyan ni Nene. Umungol ito ng napakalalim, garalgal at nakakatakot bago mabilis na tumalon pababa mula sa bubungan at humarap ng diretso sa bata. Ang mukha ng nilalang ay mukhang isang kilalang tao sa baryo, ang matandang lalaking nagtitinda ng panggatong sa palengke. Ngunit ang kanyang balat ay kulay abo at tuyo. Ang kanyang mga ngipin ay matutulis na parang sa gutom na hayop at wala ni katiting na refleksyon sa kanyang purong itim na mga mata. Ikaw pala yun, Mang Petring. Akala ko po ba, mabait at magalang kayo tuwing bumibili kami ng kahoy sa inyo sa palengke? Bakit naman po kayo nag-aanyong aswang kapag gabi? Ang pangat-pangat at ang baho-baho niyo po pala kapag walang damit at may buntot sa likod. Daig niyo po pala ang taong walang pinag-aralan. At kang sa bagay, aswang nga pala kayo. Pwes, hindi ako natatakot sa inyo. Sige, atikihin niyo ang lola ko. Kainin niyo siya. Siya ang bahala sa inyo. Umangil ang aswang sa galit at mabilis na itinaas ang kanyang mahabang kuko upang sakmalin ang mukha at leeg ng bata. Ngunit sa bilis ng reaksyon ni Nene, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang mutya at idinikit ito sa kanyang kanang palad kasama ang pangontrang langis ng Biyernes Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, huwag mo akong hawakan sa mukha at leeg. Bagong ligo at bagong bihis ako ngayong hapon. Nagpulbos pa ako. Tikman mo ang galit ko. Ito na ang sampal ng kahirapan. Isinampal ni Nene ang kanyang palad na may hawak ng mutya diretso sa dibdib ng sumusugod na nilalang. Isang napakalakas na maliwanag na liwanag at ingay ng napapasong balat ang umaalingaw sa buong bakuran. Ang aswang ay napasigaw sa matinding sakit at paghihirap habang ang kanyang dibdib ay naglabas ng makapal at mabahong usok. Sumasadsad ang nilalang sa lupa at pilit na gumagapang ng mabilis pabalik sa masukal na taniman ng mais upang tumakas doon at magtago. Yan ang nararapat sa iyong aswang ka. Kawawa ka talaga sa akin. Ako pa talaga ang gusto mong atakayin ha. Matapang at napakagaling yata nito. Sa kabilang dako naman ng bakuran, ginitgit ni Lola Iska ang ikalawang aswang sa pamamagitan ng kanyang madilim at pabulong na dasal sa Latin at pagwiwisik ng pangontrang langis at banal na tubig. Ang aswang na nasa bubong ay pilit na lumipad pataas, ngunit dahil sa linya ng asin na ipinahid ni Nene sa paligid ng bahay, hindi na ito makalapit o makatungtong sa loob ng kubo at mabilis ding tumakas patungo sa kadiliman ng kabundukan. Nang makalayo ang dalawang aswang sa lugar, mabilis na binuksan ng magsasaka ang pintuan ng kubo. Sa loob, ang kanyang buntis sa kapatid ay nakasiksik sa sulok ng papag, umiiyak, nanlalamig at hawak-hawak ang kanyang malaking tiyan sa matinding takot at panginginig. Mabilis naman na pumasok si Lola Iska at si Nene sa loob ng maliit na silid. Sinuri ni Lola Iska ang tiyan, leeg at pulso ng buntis, habang si Nene naman ay mabilis na naglabas ng mga dahon ng suha at isinabit ito sa bawat bintana at pintuan ng kubo. Ligtas na ang sanggol at ang ina sa loob. Natakot lamang siya ng gusto, kaya nanlalamig at nanginginig ang kanyang katawan. Apo, ibigay mo sa kanyang mainit na tubig na may pinitpit na luya. At basahan mo ng maikling dasal ng proteksyon ng kanyang noo gamit ang mutya. Apo Lola Iska, ako na pong bahala rito sa kanya. Lumapit si Nene sa umiiyak na buntis. Inabot niya ang baso ng mainit na tubig at dahan-dahang pinunasan ang malamig na pawis sa noo at mukha ng babae. Inilabas niya ang mutya at dahan-dahang idinikit sa noo ng buntis habang pabulong na nagdadasal ng simpleng orasyon ng proteksyon na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Pagkalipas ng ilang minuto, kumalma ang mabilis na paghinga ng buntis. Bumalik ang sigla at kulay sa kanyang mukha
at dahan-dahan itong nakatulog ng mahimbing sa ibabaw ng papag. Ang magsasaka naman ay lumapit kay Lola Iska at Nene. Mabilis na yumukod at nagpasalamat sa pamamagitan ng kanyang mga kumpas ng kamay, paghawak sa kanyang dibdib at pagluha ng kanyang mga mata. Buong pusong ipinakita ang kanyang matinding utang na loob sa dalawa dahil sa pagligtas sa kanyang pamilya. Naupo si Nene sa maliit na bangko sa sulok ng kubo habang pinupunasan ang kanyang sariling pawis sa mukha at leeg. Tumingin siya sa kanyang Lola Iska nang may ngiti, pagmamalaki at kagalakan sa kanyang mga mata. Napakagaling at napakatapang ng ginawa mo ngayong gabi, Apo. Hinarap mo ang aswang ng walang pag-aalinlangan at naipagtanggol mo ang dalawang buhay gamit ang mutya at ang mga itinuro ko sa iyo. Hindi ako nagkamali na may malaki kang potensyal sa paglaban sa mga aswang. Salamat naman po at nakaligtas tayong lahat ngayong gabi, Lola. Pero promise po, bukas sa bukas din pagbalik natin sa bahay. Hihingi talaga ako sa inyo ng 3 araw na bakasyon. Masakit po ang mga binti at pa ako sa pagtakbo sa taniman ng mais at gutom na po talaga ako. Baka naman po pwedeng bumili tayo ng buong lechon manok at 2 soft drinks pagbalik natin sa bahay bukas. Ang batang ito talaga, kahit kailan, hindi nawala ng reklamo at hiling sa bibig. Sige, bukas, pagdating natin sa bayan, bibili tayo ng masarap na ulam at palamig para sa'yo. Promise po yan, oh. Baka sabihin niyo na naman po pagdating ng bukas na tumigil na ako sa pagpapabili. Oo na po, promise ko yan sa'yo dahil sa ipinakita mo. Ngumiti naman si Nene habang inaayos ang kanyang bag sa tabi ng papag. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ng maliit at bibong bata na ito pa lamang ang simula ng mas matitinding pagsubok at pakikipaglaban na kanyang haharapin bilang tagapagtanggol ng Barangay San Pablo laban sa mga halimaw at aswang ng kadiliman. Sa pinakaliblib, madilim at kaibuturan ng kabundukan ng San Pablo sa gitna ng isang abandonado, sira-sira, luma at abandonadong mansyon na nababalutan ng makakapal na baging, malalaking ugat ng balete at makakapal na amag. Nangangamoy ang amoy ng panis na dugo, na agnas na laman at tuyong balat. Sa gitna ng madilim na silid kung saan walang ni isang sinag ng liwanag ng araw ang nakakapasok kahit kalagitnaan ng tanghali. Nagtitipon ng 3 nilalang ng kadiliman. Ang hangin sa loob ng sirang mansyon ay napakabigat, malamig at punong-puno ng puot. Ang aswang na sumalakay kay Tiyang Clara noong unang gabi, isang babaeng may mahabang buhok na tila natuyong sanga ng kahoy. May balat na kulay abo at may mga kukong tulad ng kalawanging kutsilyo. Galit na galit habang hinahawakan ng kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang dibdib ay may malaking gasgas na nasunog at itim na sugat na hindi naghihilom mula noong unang pagkakataon na nakatapat niya ang bata na may hawak na mutya. Bawat paghinga niya ay may kasamang garalgal na tunog ng paghihirap at bawat patak ng maitim na dugo mula sa kanyang sugat ay nagpapasiklab ng kanyang galit. Sa tabi niya, ang 2 lalaking aswang na pinalayas si Nene sa kubo ng buntis, kabilang na si Mang Pedring na may panggatong ang ibebenta sa araw sa paleng. Kabilang na si Mang Pedring na may panggatong na ibinibenta sa araw sa palengke upang magkunwaring isang tahimik na mamamayan. Hindi rin mapakali sa matinding galit, takot at sakit ng kanilang mga natamong sugat sa dibdib at sa mukha. Manggagaling sa batang yun ang ating pagbagsak kung hindi natin siya uunahan. Tingnan niyo ang ginawa niya sa dibdib ko. Ilang araw na nakalipas mula nung gabing yun. Ngunit hindi pa rin naghihilom ang paspas at lagablab ng mutya na hawak niya. Bawat patak ng langis na ibinuhos niya sa akin, parang apoy na patuloy na sumusunog sa aking laman. Sino bang maliit na batang yun? At bakit napakalakas ng taglay niya? Bakit may hawak siyang banal na bato sa kanyang maliliit na kamay? Saan niya nakuha ang bagay na yun? Siguradong mananagot tayo sa pinuno kapag nalaman niya ang lahat ng tungkol sa lahat ng nangyari. Ang lalaking aswang na katabi niya ay mabilis na yumukod habang itinuturo ang kanyang sariling dibdib na naglalabas pa ng maitim, mabaho at makapal na usok. Sa pamamagitan ng kanyang pautal-utal, garalgal at mababang boses, kasama ang galit na mga kumpas ng kanyang 2 kamay, ipiniliwanag niya sa kanyang kapatid na babae na ang bata ay hindi simpleng tagapagdala ng bato mula sa kalsada. Ipinaalam niya na ang bata ay ang apo mismo ni Lola Iska, ang matandang manggagamot sa baryo na matagal nang humahadlang sa kanilang pangangaso
at ang pumatay sa marami nilang kasamahan sa kabundukan noong mga nakaraang dekada. Ipinaalam din niya na ang bata mismo ang sumampal sa kanya ng mutya noong gabi habang nagtatatakbo ito sa taniman ng mais. Tinawag pa nga raw ng bata na sampal daw ng kahirapan yon. Sabi rin nito na sa ganoon pala ang pakiramdam ng masampal ng kahirapan. Sobrang sakit pala na para bang hindi na siya makakaahon pa wala sa paghihirap. Apo pala siya ng matandang manggagamot na yun Kaya pala napakalakas ng loob ng maliit na yun. 10 taong gulang na bata lamang siya. Ngunit nagawa niyang pasuhin ang ating balat, sunugin ang ating mga kuko, at pigilan ang ating pagkain sa sanggol ng buntis. Hindi ko matatanggap na ang ating pamilya itatakbo lamang sa harap ng isang musmos. Kung papayagan natin siyang lumaki at matutunan ang lahat ng lihim ng kanyang lola, lilipulin niya ang ating buong angkan sa San Pablo. Si Mang Pedring naman, sa pamamagitan ng kanyang mabababang tinig at galit na mga kumpas ng kanyang kulubot na daliri, ay mabilis siyang nagmungkahi ng panukala at babala sa kanyang mga kapamilya. Sa kanyang mga kilos, pabalik-balik na paglalakad, sa lumang sahig na gawa sa lapag ng kahoy, at galit na tingin sa kadiliman, sinabi niya na hindi sila pwedeng sumalakay ng diretso sa mismong bahay ng matanda. Ipiniliwanag niya sa pamamagitan ng kanyang mga galaw na nakapalibot sa buong bakuran nila Lola Iska ang mga sagradong mga pangontra at mga proteksyon na ginawa noong Biyernes Santo. Sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga kumpas ng kamay na kailangan nilang umisip ng paraan upang ilayo ang bata sa kanyang lola upang mag-isa itong makuha, mapalibutan at patayin sa kalagitnaan ng gabi bago nila kunin ang mutya upang tuluyan ng sakupin at kainin ang buong barangay ng San Pablo. Tama ang sinasabi mo, kapatid. Napakagaling ng iyong naisip. Ang matanda ay masyadong mautak at napakaraming pangontra sa kanyang bahay. Ngunit ang bata ay musmus pa at mabilis madaya. Kailangan natin siyang hulihin ng mag-isa kung saan walang makakatulong sa kanya. Kapag humiwalay siya sa matandang yon at wala sa kanyang tabi ang proteksyon ng kanilang bahay, mabilis nating mababawi ang kanyang hininga. Mawawala ng bisa ang kanyang tapang at maaagaw natin ang mutsyang yon mula sa kanyang mga kamay. Babayaran ng batang yun ang bawat patak ng dugo at sugat na ibinigay niya sa ating pamilya. Tinanong siya ng dalawa kung paano nila gagawin ang mga bagay na yon. Bahala na, mag-iisip tayo ng magandang plano. Kailangan natin silang manmanan maigi. Bawat galaw nila ay kailangan nating alaming mabuti. Kailangan nating alamin ang oras ng kanilang paglabas. Kapag wala ang isa ay madali nating matatalo ang isa. Kukuha tayo ng magandang tiyempo. Tsak na magtatagumpay tayo at mapapasa kamay rin natin ng mutya ng batang yun. Samantala, sa maliit, malinis at maliwanag na kubo nila Lola Iska, maagang maaga pa ay nagsimula na ang kanilang araw. Ang maaliwalas na sinag ng umaga ay pumasok sa pamamagitan ng mga bentanang kawayan. Ngunit sa loob ng bahay ay abala ang dalawa sa paghahanda ng mga panibagong panggamot. Nakaupo si Nene sa maliit na bangkito sa gitna ng sala habang nagtatadtad ng mga tuyong ugat ng pako, balat ng balete at tuyong dahon ng suha sa ibabaw ng lumang sangkalan. Habang si Lola Iska naman ay nagpapakulong ng mahiwagang tubig at langis sa malaking palayok sa ibabaw ng kalan para sa panibagong timpla ng pangontra sa kulam at barang. Lola, pakiusap naman po. Ilang ugat pa ba nitong pako at balete ang kailangan kang tadtarin ngayong umaga? Sumasakit na po talaga ang buong braso ko. Parang magkakagalamay na po ako sa tigas ng mga ugat na to Mas matigas pa po ito sa kahoy na panggatong ni Mang Pedring. Tsaka kahapon pa po tayo walang patid sa panggagamot sa mga napilayan, nilagnat at kinulam sa baryo. Hindi pa po ba tayo magpapahinga ngayon Araw ng Sabado naman po ngayon Ang mga kalaro ko po sa labas ay nagtatatakbo-takbo na at nagpapalipad na ng mga siranggola. Ang iba naman ay naglalaro ng piko at ng Chinese garter. Magdahan-dahan ka nga dyan sa paggawa at pagrereklamo mo. Ang panggagamot, paghahanda ng gamot at pag-aaral ng orasyon ay walang pinipiling araw kahit linggo. Kung magpapahinga tayo ngayon, paano kapag may pumasok na naman na may sakit o may pamilyang ginagambala ng masasamang espiritu mula sa gubat? Ang ugat ng pako na yan ay kailangan 3 pang garapon para sa langis ng Biyernes Santo. Kapag hindi natin naisalin ng langis bago magtanghali, mawawala ang bisa ng papapatuyo ng mga ugat. Bilisan mo dyan sa pagtatadtaan. At huwag na huwag kang ngumunguso sa harap ng hapag. Eto na nga po, nagtatatadtad na nga po. Pero Lola, naitabi ko na po sa bag ko yung matcha.
At nabasa ko na rin po ng paulit-ulit yung 5 orasyon sa Latin na ipinapakabisado niyo po sa akin kagabi. Abang kumakain po tayo ng hapunan, mabilis na po ako magkabisado ngayon la. Subukan niyo po akong tanungin, kabisadong-kabisado ko na po mula sa unang linya hanggang sa tulo. Kaya baka naman po, kapag natapos ko na itong 3 garapon, pwede ako maglaro sa labas ngayong hapon, kasama ni na Inday at Ningning sa may kalsada. Pangako po, babalik po agad ako bago magdilim ang kalangitan. Tumingin si Lola Iska sa kanyang apo mula sa sahig kung saan siya naghahalo ng langis at mga ugat sa palayok. Nakita niya ang konting pagod at ang matinding sigla sa mga mata ng paslit. Alam din ng matandang manggagamot sa kanyang puso na naging napakatapang, napakasipag at napakagaling ng kanyang apo. Nitong mga nakaraang araw nang harapin nito ang mga aswang sa taniman ng mais upang iligtas ang buntis na kapatid ng magsasaka. Sige na, dahil naging magaling, matapang at maaasahan ka nung isang gabi sa pagtatanggol sa buntis. Pinapayagan kita maglaro ngayong hapon kasama ang iyong mga kaibigan. Ngunit makinig ka ng mabuti sa akin na po. Huwag na huwag mong kakalimutan ang mga habilin ko sa iyo. Huwag kang pupunta sa malapit sa gubat, sa lumang sapa o sa abandonadong sementeryo o sa dulo ng baryo. Dito ka lamang maglalaro sa gitna ng baryo kung saan maraming tao naglalakad at nagtitinda. At higit sa lahat, huwag na huwag mong iiwan ang mutya sa bahay. Dalhin mo yan sa iyong bulsa, saan ka man magpunta. At huwag mo nga hayaan na mahulog yan sa lupa. Yay! Maraming salamat po, Lola. Ikaw na talaga ang pinakamabait na lola sa buong San Pablo. Pangako po, sa gitna lang po kami ng kalsada sa tapat ng tindahan ni Aling Nena maglalaro ng patintero, luksong baka at piko. At hindi ko po tatanggalin o iiwanan ng mutya sa bulsa ko kahit ano pa pong mangyari. Awak-hawak ko po ito palagi. Dali-daling inilagay ni Nene ang maliit at makinis na itim na bato sa kanyang kanang bulsa. Mabilis na nag-ayos ng kanyang sirang tsinelas at patakbong lumabas ng bakuran habang kumakaway-kaway at nagpapaalam pa sa kanyang lola na nakatayo sa pinto. Sa gitna ng Barangay San Pablo, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, sa tabi ng kalsada, kung saan walang masyadong dumaraang sasakyan, nagkakatipon-tipon ang kanyang 2 matatalik na kalarong sina Inday at Ningning. Ang 2 bata ay may hawak na pamato. Habang naghahanda ng linya ng piko sa tuyong lupa, agad na tumakbo si Nene patungo sa kanila habang tumatawa ng malakas at kumaakaway. At dito na nga, nagsalita si Inday. Akala namin, hindi ka napapayagan lumabas ang lola mo ngayon. Kanina pa kami naghihintay ni Ningning dito sa ilalim ng puno. Umuwi na nga yung iba eh. Sabi kasi ng nanay ko kaninang umaga, nung bumili siya ng pandesal, busy ka raw palagi sa bahay niya ni Lola Iska kasi tinuturuan ka raw na maging ganap na albularyo at manggagamot. Totoo ba yun, Nene? Kasing galing ka na rin ba ng lola mo sa panggagamot sa mga kinulam? Nako, Inday, hindi lang ba sa albularyo? Assistant nurse at pambansang tagapagtanggol kaya ako ni Lola Iska. Grabe nga ang ginagawa ko sa bahay araw-araw. Nanggagamot kami ng mga napilayon. Nagtatatagtad ng napakaraming ugat ng puno. Nagpapakulo ng pangontra sa kulam. Tsaka umaharap sa mga... Basta, marami. Sumasakit na nga ang mga braso ko sa pagtatagtad kanina umaga eh. Pero nakakatawa rin kasi marami ako natututunan na lihim. Nagtanong naman si Ningning. Wow, ang galing naman. Pero Nene, hindi ka ba natatakot sa bahay niyo kapag gabi? Sabi kasi ng tatay ko kanina, habang kumakain kami ng almusal, may mga gumagala rin na masasamang tao at mga aswang sa gubat tuwing gabi. Tapos may nakikita raw noong isang gabi kina Mang Pedring na nagtitinda ng panggatong na parang mabilis tumakbo pabalik sa gubat, na walang damit at may kakaibang mga itsura. Kinikilabutan nga ako kapag naaalala ko yun eh. Naku Ningning, huwag kayong matakot habang nandito ako. Habang nandito ako sa San Pablo, ligtas tayong lahat. At saka may secret weapon ako dito sa bulsa ko. Hindi tayo malalapitan ng kahit anong masamang espiritu o aswang. Baka kapag nakita nila ako na hawak ko to, sila pa ang tumakbo pabalik sa bundok ng napakabilis. Sige na, huwag na natin pag-usapan ng mga nakakatakot na bagay na yan. Baka hindi ako makatulog mamayang gabi at pagalitan ako ni Inay. Maglaro na lang tayo ng piko at patintero habang maaga pa at maliwanag ang araw. Ako ang unang taya sa piko Akan itong pulang pamato. Sige Inday, piko muna tayo bago magpatintero. Nene, ikaw ang sumunod na taya pagkatapos si Inday. Walang problema, sisiguraduhin kong matatalo ko kayong dalawa sa piko ngayong hapon. Ako pa ba?
Mabilis kaya ang paa ko sa pagtalon at hindi ako natatagtag sa mga linya. Masaya nga na naglaro ang tatlong bata sa tabi ng kalsada. Ang saya at malakas na tawa ni Nene, ang kantahan at asara ni na Inday at Ningning, at ang ingay ng kani-kanilang mga tsinelas sa tuyong lupa. Bawat talon at paggulong ng pamato sa lupa ay may kasamang hiyawan ng kagalakan. Sa gitna ng masayang paglalaro sa ilalim ng init ng hapon, nakalimutan muna ni Nene ang mabigat na responsibilidad ng pagiging tagapagtanggol ng baryo at naging isang simple, masayahin na 10 taong gulang na bata. Ngunit sa di kalayuan, sa lilim ng makapal na punong kawayan at malalaking puno ng saging sa kabilang panig ng kalsada, may isang taong nakatayo at nakatitig sa kanila mula sa lilim ng mga dahon. Ito'y ang lalaking aswang na pinalayas ni Nene sa taniman ng maisnong nakaraang gabi. Nakabalat kayo ito sa anyo na isang simpleng magbubukid na may hawak na lumang kalawit at may takip na malaking sombrero sa kanyang ulo upang matakpan ang kanyang mukha sa ilalim ng sikat ng araw. Habang nagkukunwaring nag-aayos ng mga tuyong dahon at damo sa gilid ng daan, ang kanyang nangingitim, tuyo at walang refleksyon na mga mata ay nakatitig ng diretso sa bulsa ni Nene kung saan kumikislap ng konti ang mutya tuwing tumatalon ang bata. Nakilala kaagad ng aswang ang bata. Ang galit, sakit ng sugat sa kanyang dibdib at pagnanasa sa matinding paghihigante ay mabilis na nag-alab sa kanyang puso habang nakikita niyang masaya naglalaro si Nene na malayo sa kanyang lola. At walang sino mang matanda na kasama sa kanyang tabi. Tinitigan niya ang leeg at mga kamay ng bata. Sinusukat kung gaano kadaling sakmalin ang musmos kapag naisama ito sa dilim. Dahan-dahang humakbang pabalik sa kadiliman ng mga kawayan ang lalaking aswang nang walang anumang ingay. Sa loob ng madilim at mabahong mansyon, sa loob ng gubat, mabilis na pumasok ang lalaking aswang habang humahangos, nanginginig sa galit at gumagawa ng mga garalgal na tunog sa kanyang lalamunan. Agad na lumabas mula sa silid ang babaeng aswang at ang isa pa nitong kasama upang pakinggan ang kanyang ulat. Sa pamamagitan ng kanyang mabilis, pautal-utal na garalgal na tinig at paulit-ulit na pagtuturo patungo sa direksyon ng baryo, ibinalita ng lalaking aswang na natagpuan na niya ang bata. Ipinaalam niya sa kanyang kapatid na babae na ang bata ay kasalukuyang naglalaro sa gitna ng baryo, kasama lamang ang 2 maliliit na kalaro nang walang kasamang Lola Iska at malayo sa anumang proteksyon ng kanilang bahay at mga linya ng pangontra. Ano? Naglalaro ang bata sa gitna ng baryo na mag-isa at walang kasamang nakakatanda? Napakagandang pagkakataon ito. Ito na ang oras na hinihintay natin upang maghigante at ubusin ang kanyang lahi. Wala siyang kasamang nakakatanda sa kanya, lalo ng matandang Iska na yun na magtatanggol sa kanya. Sa wakas, dumating na ang tamang oras. Ang isa pang lalaking aswang ay mabilis na lumapit sa kanila at sa pamamagitan ng kanyang mababang ungol sa dibdib at mga mabilis na kilos ng kamay ay nagtanong kung dapat na nga ba sila na sumalakay. Habang maliwanag pa ang araw upang pigilan ang bata at agawin dito ang bato. Wag kang padalos-dalos. Masyado kong mainit ang ulo. Kapag sumalakay tayo sa gitna ng araw at sa gitna ng baryo kung saan maraming tao at magsasaka, makikita tayo ng mga tao at mabilis na makakatago ang batang yun pabalik sa kanyang lola. O kaya naman ay gagamitin ng bata ang mutya sa harap ng maraming tao at mawawalan tayo ng pagkakataon. Kailangan natin siyang linlangin at hulihin ng walang nakakakita. Lumapit ang babaeng aswang sa kanyang 2 kapatid at bumulong ng mabilis habang may masamang ngiti at matutulis ng ngipin na lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng pagnanasa mula sa dugo ng tao. Makinig kayo ng mabuti sa plano ko. Gagamitin natin ang kanyang mga kalaro at ang kanyang pagiging bata laban sa kanya. Pagpatak ng hapon habang pauwi na ang mga bata at nag-uumpisa na magdilim ang kalangitan. Isa sa atin na mag-aan yung kalaro niya o mag-iiwan ng bakas ng umiiyak na bata. Nasusundan ni Nene patungo sa gilid ng gubat. Kapag naihiwalay na natin si Nene sa kanyang mga kasama at nakapasok siya sa may mga punong kawayan, doon natin siya sasalakayin ng sabay-sabay. Kukunin natin ang mutya sa kanyang bulsa at wawakasan natin ang kanyang buhay nang walang sino mang makakarinig sa kanyang sigaw. Ang 2 lalaking aswang ay mabilis na tumango at nagpalabas ng matalim, mabaho at galit ng ngiti habang ibinabagsak ang kanilang mga mahahabang kuko sa lumang sahig ng mansyon bilang pagsang-ayon sa masamang plano
ng kanyang kapatid. Habang nagpapatuloy ang masamang plano ng pamilya ng mga aswang sa kaibuturan ng gubat, si Nene naman sa gitna ng baryo ay kasalukuyang tumatawa habang nakakatama sa huling kahon ng piko. Pawisan ng kanyang noo, ngunit napakalapad ng kanyang ngiti habang hawak ang kanyang pamato. Uli ka, Inday. Panalo na naman ako. Sabi ko sa inyo ako ang pinakamagaling maglaro dito sa buong San Pablo. Walang makakatalo sa akin kahit sino. Ang duga mo naman, Nene. Ang haba kasi ng hakbang ng binti mo, kaya madali mong nadadaanan ng mga kahon. Hindi ako maduga, Inday, no? Sadyang mabilis lang talaga ang paa ko ngayon kasi nakakain ako ng masarap na almusal kanina at maraming kulay. Tingnan niyo ang langit, Nene. Isisimula ng tumilim. Tumingin si Nene sa kalangitan, ang kulay kahel at pulang sinag ng araw ay dahan-dahan na nag-uumpisang magdilim at ang malamig na hangin ng hapon ay nag-uumpisa na umihip sa mga puno ng mangga at kawayan sa paligid. Ang mga ibon ay nagsisimula ng lumipad pabalik sa kanika nila na mga pugad. Nako, lumulubog na nga ang araw. Kailangan ko na umuwi sa bahay. Baka pagalitan ako ni Lola at hindi na ako payagang maglaro bukas. Kapag inabot ako ng dilim sa kalsada, tsaka kailangan ko pang tulungan si Lola na magligpit ng mga garapon. Sige, Nene, bukas ulit. Pagkatapos ng tanghalian, maglaro tayo ng luksong baka naman, ha? Siguraduhin mong hindi ka na naman mahuhulog sa likod ko. Ingat ka sa pag-uwi, Nene. Magkikita tayo bukas sa ilalim ng puno ng mangga pagkatapos natin na kumain ng tanghalian. Sige, kung papayagan ako ni Lola, paalam sa inyo, mag-ingat din kayo sa paglalakad pa uwi sa mga bahay nyo. Isinabit ni Nene ang kanyang maliit na bag sa kanyang balikat. Inayos ang kanyang tsinelas at nag-umpisang maglakad pabalik sa makipot na daan patungo sa kubo ng kanyang lola. Naghiwalay ang tatlong bata at dahan-dahan na nawala ang ingay ng kani-kanila ng mga pagtawa. Habang naglalakad si Nene ng mag-isa sa kalsada na pinalilibutan ng matataas na kawain at makakapal na halaman, ang paligid ay mabilis na naging napakatahimik. Nawala ang huni ng mga kuliglig at tanging ang tunog ng kanyang sariling mga tsinelas sa lupa ang naririnig. Biglang napahinto ang kanyang mga hakbang. Sa kanyang kanang bulsa, ang mutya ng kapanatagan ay dahan-dahan na nag-uumpisang uminit muli. Isang matinding pag-init na tila sumasakit sa kanyang balat. Kasabay nito, isang kakaiba, mababaw at tila pabulong na huni ng umiiyak na bata. Ang narinig niya mula sa kaibuturan ng mga punong kawayan sa gilid ng daan. Ang hangin ay biglang naging malamig, amoy tuyo at amoy bangkay. Napahawak si Nene sa kanyang bulsa habang tumitingin sa madilim na papasok ng gubat. Habang nararamdaman niya ang matinding kilabot sa kanyang balat, isang malinaw na hudyat na ang bitag ng mga aswang ay nakalatag na sa kanyang harapan at hindi na siya nag-iisa sa kalsadang yon. Teka, parang may mali yata. Ano kayang meron? Buti ba, magpatuloy na lang ako sa paglalakad? Dahan-dahan na humakbang si Nene patungo sa gilid ng makipot na kalsada kung saan matatagpuan ng makapal, madilim at masukol na taniman ng kawayan. Sa bawat pagbaon ng kanyang lumang tsinelas, sa tuyong lupa at alikabok ng daan, lalong nagwawala ang matinding init ng mutya sa loob ng kanyang kanang bulsa. Parang may nagbabagang uling na nakadikit sa kanyang hita. Isang malinaw na ambon ng babala mula sa kaibuturan ng mahiwagang bato na may malaking panganib na nag-aabang sa paligid. Ang malamig, maasim at amoy bangkay na simoy ng hangin ay lalong sumidhi sa kanyang paligid. Nawala ang huni ng mga kuliglig, tumahimik ang mga ibon sa punong mangga at maging ang mga aso sa di kalayuan ay biglang tumigil sa kani-kanilang pagkahol. Ang buong barangay ng San Pablo ay pinalilibutan ng isang nakabibinging katahimikan sa ilalim ng lilim ng matataas at matatayog na kawayan. Napatuloy na nagtatama sa itaas dahil sa mabagal na hangin. May nakasiksik na akaanyuan ng isang maliit na batang babae na nakayuko. Nakatago ang mukha sa kanyang mga tuhod at tila umiiyak. Sino ka? Bakit pa nandyan ka sa loob ng kawayanan? Bakit ka nakaupo dyan na tumiiyak ng mag-isa? Taga San Pablo ka ba? Hindi ba sinabi sa'yo ng nanay at tatay mo na napakadelikado nang magpunta o mag-iisa sa gilid ng gubat kapag lumulubog na ang araw? May mga gumagala pa namang mga aswang ngayon dito. Hindi ka ba natatakot? Walang tugon ng bata kay Nene, tanging ang garalgal
Mababaw at nakakatakot na huni ng iyak lamang ang patuloy na umaalingaw-ngaw mula sa ilalim ng madilim na mga dahon. Dahan-dahang inilabas ni Nene ang kanyang kamay mula sa kanyang bag, habang ang kanyang kanang kamay naman ay mahigpit na nakahawak sa mutya sa kanyang bulsa. Bawat hibla ng kanyang balat ay nakatayo sa kilabot, ngunit pinapaalala niya sa kanyang sarili ang mga habili ni Lola Iska. Ang isang tunay na tagapagtanggol ay hindi tumatakbo sa harap ng pahiwatig ng kadiliman. Humakbang si Nene ng 3 ulit nang mas malapit pa sa loob ng kawayanan. Naku, huwag ka nang umiyak dyan. Kung nawawala ka man o natatakot sa dilim, sumama ka sa akin pabalik sa bahay namin. Tutulungan ka namin ng lola ko na makauwi ka sa pamilya mo o ihahatid ka namin sa kapitan ng baryo. Pero teka lang, bakit parang napakahaba naman ng mga daliri mo? Para sa isang maliit na bata? At saka bakit parang iba ang kulay ng balat mo? Biglang huminto ang pabulong na iyak sa ilalim ng kawayan. Walang anumang ingay ng paghinga ang narinig mula rito. Dahan-dahan sa isang mabagal at nakakatakot na galaw, umangat ang katawan ng nilalang. Ang kanyang maliit na kaanyuan na tila musmos ay biglang lumaki. Humaba ang kanyang mga braso at binte hanggang sa marinig ang langit-ngit ng kanyang mga buto at dahan-dahang nalaglag ang kanyang mahabang buhok na tila natuyong sanga ng kahoy sa kanyang balikat. Nangiangat ng nilalang ang kanyang mukha upang harapin ang bata. Lumabas ang kanyang kulay abong balat na nababalutan ng amag. Ang kanyang mga matutulis ng ngipin na may nakadikit pang natuyong dugo at ang kanyang pamilyar na maitim at walang refleksyong mga mata na naglalabas ng pagnanasa na paghihigante. Napahagalpak ng tawa ang babaeng aswang. Mauta ka ring bata ka, ngunit huli na ang lahat para sa'yo. Akala mo ba ay totoong bata ang naririnig mong umiiyak dito sa dilim? Nagkakamali ka, batang paslit. Walang ibang tao rito, kundi ang iyong kamatayan. Ikaw na naman? Ikaw yung aswang na pumasok sa katawan ni Tiang Clary noong unang gabi ah. Bakit ba napakahilig mong magbalat kayo bilang umiiyak na bata o manhin na babae? Di ba masakit sa likod magpanggap na maliit? Tsaka ang pangit-pangit na pa rin at ang baho-baho ng hininga mo? Hindi ka ba nagsisipilyo o nagmumumugman lang bago ka lumabas sa gubat? Tumahimik ka, bastos na bata. Tinan mo ang ginawa mo. Hanggang ngayon ay patuloy na sumasakit. Nag-aapoy at naglalabas ng itim na dugo ang aking laman dahil sa batong hawak mo sa iyong bulsa. Pabayaran mo ang bawat patak ng sakit na nararamdaman ko. Naku, kasalanan mo rin naman kasi yun. Umaatake ka nang wala kang kalaban-laban. Mabuti nga sa'yo, kulang pa yan. Dapat ay tinuluyan na kita. Napakadaldal mo, talagang hampas lupa ka. Akala mo ba'y matatakot mo ako sa pamamagitan ng iyong matalas na dila at walang kwentang pananalita? Nag-iisa ka ngayon. Walang Lola Iska na magtatanggol sa'yo. Walang mga linyang asin sa paligid ng kalsadang ito. At walang sino man na makakarinig sa iyong mga sigaw kapag nilapa at kinain ka namin sa gitna nitong kawayanan. Sino naman nagsabing natatakot ako sa'yo ha? Bata man ako sa tingin mo? Itinuro sa akin ni Lola Iska ang lahat ng orasyon sa Latin at mga paraan para puksay ng mga katulad nyo. Tsaka hawak ko pa rin ang mutya ng kapanatagan. Subukan mo lang humakpang ng isa patungo sa kanilalagyan ko. Sisiguraduhin kong sa mukha mo naman tatama ang batong to at magiging uling ang maitim ang ilong. Hinding-hindi mo na magagawa yon. Hindi na kami papayag na mahanap mong iyong lakas umailabas ang iyong mga gamot. Ngayong gabi, mawawala na sa mundo ang natatanging apo na manggagamot at makukuha na namin ang mutsyang yan para tuluyan na naming sakupin, guluhin at kainin ang buong barangay ng San Pablo. Biglang umungol ng malakas ang babaeng aswang. Isang nakakatakot na sigaw na nagpataas ng alikabok sa lupa habang ibinubuka ang kanyang mahahabang kuko na kulay kalawang. Ngunit bago pa man makagalaw si Nene upang ihagis ang kanyang pangontra o sumugod, may narinig siyang malalakas at mabibilis na kaluskos mula sa kanyang likuran at sa kanyang kaliwang bahagi. Mula sa kaibuturan ng mga makakapal na halaman sa gilid ng daan, dahan-dahang lumabas ang 2 lalaking aswang. Ang isa sa kanila ay si Mang Pedring. Ang kasalukuyang pinalalabas ang kanyang matutulis ng ngipin habang ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa punong kawayan, nag-iiwan ng malalalim na hiwa sa kahoy. Sa pamamagitan ng kanyang pautal-utal, garalgal at mababang atungal mula sa lalamunan, kasama ang mabilis at galit na mga kumpas ng kanyang 2 kamay sa hangin. Ipinaalam ng lalaking aswang sa kanyang kapatid na babae na ganap na nilang naisara ang lahat ng daanan pabalik sa baryo. Ang ikalawang lalaking aswang naman,
isang matangkad at payat na nilalang na may mahabang leeg at matulis na mga tenga, ay mabilis na yumukod ng mababa sa lupa. Ibinaba ang kanyang balat at nagpakawala ng isang malalim na ungol habang itinuturo ang bulsa ni Nene kung saan naroon ang mutya. Sa pamamagitan ng kanyang mga galaw, panginginig ng kanyang mga binte at pahiwatig ng kanyang matutulis na kuko sa hangin. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na kailangan daluhungin at sakmalin kaagad ang dalawang kamay ng bata upang hindi nito mailabas ang bote ng langis o magbigkas ng mga orasyon sa Latin mula sa kanyang bibig. Tingnan mo ang paligid mo, kutong lupang paslit. Palibot ka na ng aking buong pamilya. 3 kami. At nag-iisa ka lamang musmus sa gitna ng dilim. Ano na ngayon nasasabihin ng matalas mong bibig? Sino na ang magliligtas sa'yo sa gitna ng madilim na kawayan na ito? Walang makakakita sa'yo rito. Naku naman, sabi na nga ba, hindi talaga kayo lumalaban ng patas. Lagi kayong nagdadamay at nagpapatulong kapag nalamang malakas ang kalaban. Mang Pedring, nagtitinda ka lang ng panggatong sa araw sa palengke, tapos kapag gabi, nakikisali ka pa sa panggugulo at pangkakain ng tao? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? At ikaw naman, na isa pa dyan na may mahabang leeg, ang baho-baho din ang amoy mo, pare-parehas kayo mga pangit. Napaangil naman ng malakas si Mang Pedring. Sa pamamagitan ng kanyang mababang garalgal sa lalamunan at galit na pagpapakita ng kanyang mga kuko sa hangin, ipinahiwatig ni Mang Pedring kay Nene na wala nang silbi ang kanyang mga pananalita dahil ngayon din ay wawarakin nila ang kanyang katawan upang makuha ang bato. Walang silbi ang iyong mga pananalita at pamimilaw, Supo. Sugod, agawin ang bato, baliin ang kanyang mga braso at tapusin ang batang yan. Sa isang mabilis at sabay-sabay na kumpas ng babaeng aswang, dambuhalang lumukso ang 3 nilalang ng kadiliman mula sa 3 magkaibang direksyon patungo sa kinilalagyan ni Nene. Sa gitna ng matinding panganib, hindi nawala ng pag-asa ang maliit na bata. Mabilis na idinikit ni Nene ang kanyang kanang kamay sa mutya habang ang kanyang kaliwang kamay ay mabilis na pumasok sa kanyang maliit na bag upang ilabas ang plastik ng ipinagdasal na asin. Ang tuyong dahon ng suha at isang maliit na bote ng langis na Biyernes Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, lumayo kayo sa akin mga nilalang ng kadiliman. Sa pamamagitan ng mabilis na kumpas ng kanyang maliit na kamay, iwinisik ni Nene ang isang kalat ng may orasyong asin diretso sa harap ng pumapalag na babaeng aswang. Isang malakas na tunog ng pagkapaso, pagkaluto ng balat at matinding sigaw ng sakit ang umalingaw-ngaw sa buong kawayanan habang tumatama ang mga butil ng asin sa mukha, mata at leeg ng babaeng aswang. Sumiklab ang maliit na kulay berde at dilaw na apoy sa kanyang balat habang kumakalat ang makapal na usok mula rito. Napamulat at napahawak ang babaeng aswang sa kanyang mukha habang napapaluhod sa lupa dahil sa matinding hapde. Ang mukha ko! Ang mga mata ko! Nasusunog ang balat ko! Napakahapde! Patayin niyo ang batang yan! Huwag niyong hayaang makawala o makasigaw sa kalsada! Ngunit habang abala si Nene sa pagtatanggol sa kanyang harap laban sa babaeng nilalang, ang 2 lalaking aswang mula sa likod at gilid ay mas mabilis at mas marahas na gumalaw. Ang aswang na si Mang Pedring ay ginamit ang kanyang malapad at mabigat na katawan sa pag-atake, habang ang 2 lalaking aswang na may mahabang leeg ay mabilis na inatake sa kamay si Nene. Dahil nakatuon ang atensyon ni Nene sa babaeng aswang, ay huli na nang mapagtanto niya ang mabilis na kilos ng 2 nilalang sa kanyang likuran at gilid. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Sa lakas at bigla ng hampas ng lalaking aswang mula sa kanyang gilid, tumalsik ang bote ng langis ng Biyernes Santo patungo sa malaking bato at nabasag ito, habang ang supot ng asin ay napunit at kumalat lamang sa basang putik. At ang mas matindi pa sa lahat, sa lakas ng pagtama ng kuko ni Mang Pedring sa kanyang braso, nawala ng hawak si Nene at ang mutya ay malakas na tumalsik mula sa kanyang bulsa. Gumulong ang makinis at itim na bato sa tuyong lupa at maalikabok na kalsada. Bumagsak sa gitna ng makakapal na damuhan, ilang metro lamang ang layo mula sa kinilalagyan ng bata. Ang mutya ko? Hindi, ang mga kagamitan ko. Wala na, katapusan ko na. Agad na napaluhod at dumapa si Nene sa lupa habang sinusubukang gumapang at iunat ang kanyang maliit na braso patungo sa kumikislap at makinis na bato. Ang kanyang mga tuhod ay nagkasugat na dahil sa matutulis na bato sa daan, ngunit hindi niya ito alintana. Ngunit bago pa man maabot ng kanyang mga daliri ang mutya,
mabilis na pumatak at tumalon ang dalawang malalaking lalaking aswang sa kanyang harapan. Nakatayo sa pagitan ni Nene at ng mahiwagang bato. Si Mang Pedring, sa pamamagitan ng kanyang galit na kilos, nanginginig na panga at matatas na paningin sa dilim, ay mabilis na itinapak ang kanyang paang may mahahabang kuko, ilang pulgada lamang mula sa mutya. Sa pamamagitan ng kanyang mga kumpas ng kamay, pag-iling ng ulo at mababang angel sa lalamunan, ipinalalabas ng lalaking aswang ang kanyang kasiyahan habang pinapakita kay Nene na wala nang anumang pag-asa ang bata para maabot pa ang kanyang mutya. Ang babaeng aswang naman, habang naglalabas pa rin ng usok at may itim na dugo ang kalahati ng kanyang mukha dahil sa asin, ay dahan-dahang lumapit sa kanilalagyan ni Nene. Ang kanyang matutulis na kuko ay handa ng itarak sa balikat ng musmos. Ano na ngayon ang magagawa mo, bata? Nawala na sa iyo ang iyong banal na bato. Wala ka ng pangontra, nabasag ng iyong langis. Naitapon ng iyong asin at wala ka ng natitirang lakas. Tapos na ang iyong pagmamayabang at katapangan. Ngayong gabi, dito sa gitna ng madilim na kawayan, magtatapos ang apo at ang lahi ng matinding hukluban. Napatukod ang dalawang kamay ni Nene sa malamig at maalikabok na lupa. Hingal na hingal, pawisan ang buong noo. At nanginginig ang kanyang maliliit na binti habang nakatitig sa tatlong aswang na dahan-dahan na humahakbang papalapit upang sakmalin ang kanyang leeg. At hawakan ng kanyang mga kamay at kunin ang mutya sa lupa. Sa gitna ng nakatulala at madilim na kawayanan, halos naririnig na ni Nene ang garalgal at mabahong paghinga ng tatlong halimaw na nakapalibot sa kanya. Ang malamig na hangin ng gabi ay napakabigat, amoy tuyo, amoy dugo at punong-puno ng matinding pananakot. Si Mang Pedring, na may pawisan at nangingitim na mukha sa galit, ay dahan-dahang nag-aangat ng kanyang paa na may mahahabang kuko upang tapakan ng mga kamay ni Nene at tuluyan ang abutin ng mutya na bahagyang kumikislap pa rin sa gitna ng tuyong damuhan at alikabok ng daan. Ang babaeng aswang naman ay nakangisi ng malawak. Pinalalabas ang kanyang mga matutulis na ngipin na naglalabas ng maitim at maasim na laway. Habang ang ikatlong aswang na may mahabang leeg ay nakahanda ng isaksak ang kanyang mga kuko sa dalawang balikat ng musmos upang pigilan ang anumang pagkilos nito. Tingnan mo ang iyong sarili, batang paslit. Tingnan mo ang napala mo sa pagmamarunong at pagmamatapang sarap ng aking pamilya. Isang maliit at kawawang musmos na nakadapa sa putik at alikabok. Saan na napunta ang iyong matalas na dila? Saan na napunta ang iyong pangontra at ang pinagmamalaki mong lakas? Subukan mong sumigaw ngayon. Subukan mong tumawag sa iyong lola. Walang sino mang makakarinig sa iyo sa gitna nitong madilim at masukal na kawayanan. Akin ang mutyang yan. Sa pamamagitan ng kanyang kulubot, kulay abo at maduming daliri, itinuro ng babaeng aswang ang kinilalagyan ng bato sa lupa. Yumukod si Mang Pedring, pinalalabas ang kanyang pautal-utal at garalgal na tunog sa kanyang lalamunan habang itinututok ang kanyang kamay patungo sa makinis na ibabaw ng bato. Ang kanyang mga kuko ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mutya. Ngunit bago pa man makadaplis ang kanyang kalawanging kuko sa ibabaw ng mahiwagang itim na bato, isang kakaibang pagsinag ng banayad na gintong liwanag ang biglang sumiklab mula sa ilalim ng lupa. Sa isang maikling kurap ng mata nang walang anumang tunog ng kaluskos, walang yabag at walang anumang babala, ang mutya na nakatambak sa pagitan ng mga damo ay bigla na lamang nawala. Napaangil sa galit ang mga nilalang. Napatigil si Mang Pedring sa gitna ng kanyang pagyukod, nanlaki ang kanyang nangingitim na mga mata at napanganga ang kanyang bibig. Habang mabilis na kinakalkal ng kanyang mga kuko ang tuyong lupa at alikabok kung saan naroon ang mutya. Nagkatinginan ang tatlong aswang na may halong matinding pagtataka, galit at unti-unting pait ng takot. Ang babaeng aswang ay galit na pinalibot ang kanyang paningin sa buong paligid ng mga punong kawayan habang nanginginig ang kanyang panga. Nasaan ang bato? Sino ang kumuha ng mutya? Lumabas ka kung sino ka man. Huwag kang magtago sa dilim. Hindi ba kayo tinuruan ng inyong mga magulang na masamang mangagaw ng hindi sa inyo? Lalo na kapag pinalalaki ninyo ang usapan sa harap ng aking apo. Isang malamig, kalmado at napakabigat na boses ng isang matandang babae ang umalingaw mula sa itaas ng kalsada. Tumawid sa gitna ng madilim na hangin at napakatahimik na buong gubat.
Mula sa kaibuturan ng makapal na usok at lilim na mga kawayan, dahan-dahang lumabas ang kilalang figura ni Lola Iska. Nakasuot siya ng kanyang luma at malinis na saya. May nakasabit na mahabang kwintas na gawa sa mga tuyong ugat ng pako, balat ng balete, at sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang kanyang mahiwagang tungkod na gawa sa sinauna na punong balete. Sa kanyang kaliwang kamay, kumikislap at nagliliwanag ang mutya ng kapanatagan na kalalabas lamang sa lupa. Sa pamamagitan ng kanyang lihim na orasyon ng pagbawi, isang mataas na antas ng orasyon na ginagamit sa pag-aangkin ng anumang bagay na pag-aari ng iba. Nagagawa rin itong kontrolin ang mga bagay mula sa kalayuan. Tumatalab ito kahit sa mga mutya at sa iba pang mga bagay na may taglay na hiwaga. Lola Iska, sa wakas, dumating ka po. Bakit ang tagal niyo naman po, Lola? Munti ka na po ako sa mga pangit na patay gutom na to. Sige na po, pinapaubaya ko na po sila sa ila. Tapos inyo na po silang tatlo. Ayan, yari kayo sa lola ko. Tingnan natin ang tapang nyo. Kahit magtulong pa kayong tatlo, siguradong hindi kayo ubra sa lola kong magaling. Tumayo ka, huwag kang yumuko apo. Magpagbag ka ng iyong saya at maging handa ka. Sinabi ko sa iyo kanina bago ka lumabas ng bahay, ang tunay ng tagapagtanggol ng San Pablo ay hindi kailanman yumuyuko, umiiyak o sumusuko sa harap ng masasamang nilalang ng kadiliman. Patawad po, Lolo. Munti ka na po akong makalimot. Salamat po, Lola, at tumating po kayo sa tamang oras. Napaiyak na lamang ang bata at marahan na tumayo. Ikaw, matandang manggagamot. Pinalampas ka namin noong mga nakaraang dekada ng patayin mo ang aming mga kasamaan sa kabundukan. Ngunit ngayong gabi ay magkakasama kayong mamamatay ng iyong apo. Sugod, huwag ninyo silang hayaang makapagsimula ng orasyon. Huli ka na sa iyong mga banta, aswang. Sa loob ng napakaraming taon ay protektahan ko ang baryong ito mula sa inyong mga kuko. At hindi ko hahayaan ang isang tulad mo ang magwawakas sa aking apo. Nene, saluhin mo itong mutya. Sa isang mabilis at napakalakas na kumpas ng kanyang braso, ibinato ni Lola Iska ang mutya ng kapanatagan pataas at patungo sa kinilalagyan ni Nene. Tumuwid ang bato sa hangin na tila isang kumikislap na kulay gintong bola ng banal na apoy. Nagiiwan ng maliwanag na bakas sa gitna ng dilim. Mabilis na tumalon ang lalaking aswang na may mahabang lieg upang saluhin ang bato sa hangin. Ngunit mas mabilis ang kilos at determinasyon ni Nene gamit ang kanyang buong lakas. Tumalon si Nene sa hangin, iniunat ang kanyang dalawang maliliit na kamay at matagumpay na nasalo ang mutya bago pa man ito madaplisan ng kuko ng halimaw. Sa sandaling madikit muli ang makinis na itim na bato sa kanyang mga palad, ang matinding lakas, init at liwanag ng mutya ay agad na dumaloy pabalik sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga sugat sa tuhod at braso ay mabilis na naghilom. Nawala ang kanyang pagod at ang kanyang mga mata ay naglabas ng maliwanag at nag-aapoy na gintong liwanag. Awa ko na muli ang mutya, Lola. Nararamdaman ko na muli ang lakas nito. Tuloy ang laban. Kayo mga mababahang aswang, umanda kayo sa akin. Ito na ang katapusan niyo at walang makakatakas sa inyong buhay. Magaling nga po. Yan ang tunay na dugo ng manggagamot ng San Pablo. Gamitin mo ang pang-apat na orasyon na ipinakabisado ko sa iyo kagabi habang kumakain tayo ng hapunan. Ako nga hawak sa kanilang mga paa. Ikaw ang magtatapos sa kanila. Itinukod ni Lola Iska ang kanyang bakulaw na gawa sa balete na tuyong lupa. Itinukod ni Lola Iska ang kanyang sandata na gawa sa balete sa tuyong lupa at sa pamamagitan ng malakas at naguutos na boses ay nagsimula siyang umusal ng napakabilis sa orasyon sa Latin. Isang malakas na hampas ng hangin at pagyanig ng lupa ang lumabas mula sa tungkod ni Lola Iska. Ang mga ugat ng malalaking balete at matatayog na kawayan ay biglang gumalaw na tila mga dambuhalang buhay na ahas mula sa ilalim ng lupa. Mabilis na gumapang ang mga makakapal na ugat at pinalibutan ng mga binte, braso at katawan ni Mang Pedring ng lalaking aswang na may mahabang leeg at ng babaeng nilalang. Napaangil sa matinding sakit ang mga masasamang nilalang. Nagsisisigaw, nagwawala at umiiyak sa galit ang tatlong nilalang habang itinatali ng mahigpit na mga mahiwagang ugat ang kanilang mga katawan sa matatayog na puno ng kawayan. Hindi sila makagalaw, hindi sila makatakbo. At ang kanilang mga matutulis na kuko ay pilit na kumakalmot lamang sa hangin
habang sinusubukang putulin ang mga ugat ng patuloy na naglalabas ng usok sa kani-kanilang balat. Pakawalan niyo kami, matandang manggagamot. Pakawalan mo ako. Sinugang balat ko sa mga ugat na to. Parang awa mo na. Bata, patawarin mo na kami. Nagkamali kami. Uli na ang lahat. Naawa ba kayo sa mga taong biniktima niyo ng walang awa? Inisip niyo ba muna kayo hinatnan ng lahat bago kayo gumawa ng masama sa kapwa? Ang tatakaw niyo? Wala kayong ibang inisip kundi ang kumain ng laman at tugoy ng tao? Makakampun kayo ng demonyo? Wala kayong puwang sa mundong to? Pag pinaslang mo kami, hindi kayo tatantanan ng mga kalahi namin. Uubusin nila kayong lahat dito sa San Pablo. Isang napakalaking digma na magaganap, lalo at siguradong makakalaya ang pinuno namin. Pwes, hindi kami natatakot sa inyo. Makakuting lupa lang kayo't mga pangat na nilalang. Mga salot kayo sa lipunan, dapat lang sa inyong mawala na. Parang awa niyo na. Palayaan niyo na kami. Hindi ka makakapanakit pa ng kahit na sinong residente ng San Pablo. Ngayon na Nene, bigkasin mo ang orasyon. At ibuhos ang buong mong lakas ng mutya sa kanila. Iniangat ni Nene ang mutya ng kapanatagan gamit ang dalawa niyang kamay patungo sa kalangitan. Ang bato ay dahan-dahan na lumutang ng ilang pulgada sa itaas ng kanyang mga palad habang naglalabas ng napakalakas na liwanag na nagpabalik sa liwanag ng araw sa gitna ng gabi. Pinalabas na Nene ang kanyang dibdib at sa pamamagitan ng malakas, malinaw at walang katakot-takot na boses na umaalingongaw sa buong kabundukan, binigkas niya ang huling orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa gitna ng nakatulala at madilim na kawayanan, tuluyan na naglaho ang tatlong aswang matapos silang lamunin at puksain ng banal na apoy mula sa mutya ng kapanatagan. Ang kani-kanilang mga kulay abong balat, matutulis na kuko at mahabang buhok na tila na tuyong sanga ay ganap na naging maitim na abo at kumakapal na usok na dahan-dahang tinatangay ng malamig na hangin ng gabi. Naging tahimik muli ang paligid sa gilid ng kalsada, ngunit ang katahimikang yon ay pinalitan ng isang napakabigat at nakakatakot na atmosfera. Ang malagim na simoy ng hangin ay naging amoy amag, amoy tuyo at punong-puno ng matinding galit na nagmumula sa pinakamataas at pinakamadilim na tuktok ng kabundukan ng San Pablo. Sa kaibuturan ng isang dambuhalang yungib sa kaitaasan ng bundok, isang lugar na hindi pa kailanman nasisikatan ng liwanag ng araw at nakatambak ang mga lumang bungo, kalangsay na mga hayop. At matitigas na natuyong dugo sa mga dingding na bato, nakaupo ang pinakapinuno ng lahat ng aswang sa buong lalawigan. Ito ay si Kapo, isang matandang babaeng aswang na higit 300 taon nang nabubuhay at naghahari sa kadiliman. Hindi siya makawala matapos makalaban ng isang mataas na uri at makapangyarihang babaylan na nagsumpa at nagkulong sa kanya sa lugar na yon. Mas matangkad siya ng dobleng ulit sa karaniwang tao. May dalawang malalaking pakpak na tulad ng sa dambuhalang panike na nakatupi sa kanyang likod. May balat na parang kiliskis ng matandang ulupong at may mga matang nag-aapoy sa matinding kulay ng pulang dugo. Mula sa kanyang kinalalagyan sa ibabaw ng kanyang ukit na batong luklukan, naramdaman niya ang matinding pagyanig sa lupa, ang pagputol sa kanyang mga sumpa, at ang biglang pagkawala ng buhay ng kanyang tatlo na pinagkamagagaling at pinakamababagsik na alagad. Sa wakas, humina na rin ang pumipigil sa akin para makalabas sa yungib na ito dahil siguro yun sa bago nagmamayari ng mutya ng kapanatagaan. Sabay tawa ng malakas ng pinunong si Kapo nang bigla siyang matigilan at nagwika sa kanyang mga alagad. Sa pagalit na tinig, "Ano? Ang aking mga alagad? Nawala na ang kanilang mga hininga. Ang matandang manggagamot na yon at ang kanyang bastos na po. Mga lapastangan, nilipol nila ang aking pamilya sa gitna ng kawayanan." Mula sa kadiliman at mga sulok ng yungib, dahan-dahan na lumabas ang kanyang dalawang natitirang pinakamalakas at pinakamatatapang na bantay. Mga aswang na mas mababagsik, mas mabilis, at may hawak na mga kalawanging itak na binasbasan ng maitim na kulam at lason na galing sa ulupong. Ayon dito ay naramdaman din nila mula sa kaitaasan ang pagpasok at pagputok ng banal na apoy sa kawayanan sa ibaba. Ang mutya umano ng kapanatagan ay gising na muli sa kamay ng bata. Kapag hindi umano, nila pinatay yun ngayong gabi. Babakbakin, susunugin at lilipulin nila ang kanilang buong angkan
sa buong kabundukan sa pagdating ng tamang panahon. Hinding-hindi ako papayag ng 300 taon kong paghahari at paghasik ng takot sa ibang mga baryo. Ay wawakasan lamang ng isang hamak na matanda lang at ng kanyang musmus na po. Walang pasabing pagpaplano, walang magaganap na pagbabalat kayo o pagpapanggap na umiiyak na bata. Pupuntahan natin sila ng harapan sa kanilang mismong kubo. Sisirain natin ang kanilang mga proteksyon. Wawakasan natin ang kanilang mga hininga at iinumin natin ang dugo ng batang yon habang hawak ang mutya niya. Sumugod kayo, mga alagad. Sa isang malakas at nakakatulili na pagkampay ng kanyang dambuhalang mga pakpak na nagpaterno sa mga bato. Sa loob ng yungib, pumailan lang si Kapo sa kalangitan kasama ang kanyang 2 armadong bantay. Ang kanilang mga dambuhalang anino ay tumakip sa maliwanag na buwan habang mabilis silang lumilipad sa ibabaw ng mga puno patungo sa bakuran ng kubo ni na Lola Iska. Samantala, sa bakuran ng maliit at simpleng kubo ni Lola Iska, katatapos lamang linisin ni Nene ang kanyang mga tsinelas at saya mula sa putik at alikabok ng kawayanan. Hawak ng bata ang kanyang maliit na bag habang pilit na pinapagpagan ng kanyang mga kamay. Ngunit bago pa man sila makahakbang paakyat sa hagdan ng kawayan upang pumasok sa loob ng kubo at uminom ng mainit na tsokolate, biglang nanginig ang buong lupa sa kanilang bakuran. Ang mga nakasabit na tuyong suha sa paligid ng kubo, ang mga linyang pinagdasal sa asin sa gilid ng hamba at ang mga buntot ng pagi na nakatali sa pinto ay mabilis na nag-apoy, umusok ng itim at naging abo sa loob lamang ng 1 segundo dahil sa matinding puwersa ng masama na kapangyarihan. Isang napakalakas at nakakagulat na pagbagsak sa lupa ang nagpataas ng makapal na alikabok at tuyong dahon sa buong bakuran. Sa gitna ng nag-aapoy na usok, dahan-dahan na tumayo ang dambuhalang figura ni Kapo kasama ang kanyang 2 armadong bantay na nakataas sa mga kalawanging itak. Ang kanyang pulang mga mata ay nakatitig ng diretso at galit na galit kina Lola Iska at sa kanyang apong si Nene. Magandang gabi sa inyo, matandang manggagamot at musmos na tagapagtanggol. Akala nyo ba ay matatapos ang laban sa pagpatay sa aking 3 mabababang alagad sa kawayanaan? Ako ang pinuno ng buong kabundukang ito. Ako ang huling kamatay na harapin nyo bago kayo maging apo. Naka naman Lola, bakit ba napakahaba ng pila ng mga aswang ngayong gabi? Hindi pa nga po ako nakakakain ng pandesal at nakakainom ng tsokolate. May panibago niya namang lumabas at pumagsak sa bakuran natin. Puro naman daldal yung malaking aswang na yan. Mamaya naman, kung mamakaawa naman. Tsaka bakit may pakpak pa itong isang to? Mukha siyang dambuhalang paniki na nabasa sa ulan at napag-iwanan ng kanyang grupo. Di po ba Lola? Tingnan niyo po. Tama po ako, hindi pa? Bastos na bata ka. Ako si Kapo. Pagbabayaran nyo ng inyong buhay, pati na rin ng inyong dugo, ang bawat aswang na pinalayas at pinatay nyo sa baryong ito. Mga bantay, atakihin at hiwain ng matandang yan. Akong papatay sa bata at kukuha sa mutya. Tumalima naman ang 2 mataas na bantay at sinabing masusunod ang kanilang pinuno. Sumugod ang 2 bantay habang iwinawag-gayway ang kanilang mga kalawanging itak na naglalabas ng itim na usok patungo sa kanilalagyan ni Lola Iska. Ngunit hindi natinag ang matandang manggagamot sa kabila ng kanyang kaanyuan bilang matanda. Itinukod ni Lola Iska ang kanyang bakulaw sa lupa at mabilis na nagwisik ng mahiwagang langis ng Biyernes Santo habang nagpapakawala ng isang malakas na usal sa Latin. Lumayo kayo sa aking bakuran, mga nilalang ng kasamaan. Mamamatay kayo mga kampo ng kadiliman. Lumayas kayo at mamatay. Isang dambuhalang padar ng banal na apoy na hindi basta-basta makikita ng normal na mata ng tao at gintong muwela ang sumiklab sa pagitan ni Lola Iska at ng 2 bantay. Natupok, nasunog at naglabas ng usok ang 2 bantay habang nagsisigaw sa matinding sakit hanggang sa ang kanilang mga itak at katawan ay tuluyan ng maging abo sa gitna ng bakuran. Ngunit sa bilis ng kanyang malalaking pakpak, tumalon si Kapo paitaas. Itinulak ang kanyang sarili sa hangin at lumipad diretso pababa sa kinilalagyan ni Nene mula sa langit. Ang mutyang ginamit ng pinakamakapangyarihang babaylaan na nagkulong sa akin sa yungib. Tapos, ilang ulit na pang pinasa-pasa sa kung sino-sino. Paano napunta sa kamay mo ang mutyang yan? Wala ka ng pakialam doon. Dahil sa pangit ka na nga, mabaho pa ang hininga mo.
Aba, at talagang sobrang bastos niyang bunganga mong bata ka. Akin ang mutsang yan. Tatapusin na kita. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit tambuhala ka pa. Ibinuka ni Kapo ang kanyang matutulis na kuko na parang mga balaraw upang sakmalin ang leeg ni Nene. Ngunit mabilis at walang katakot-takot na inilabas na Nene ang mutya sa kanyang bulsa at inangat ito sa kanyang dalawang maliit na kamay diretso sa mukha ng lumilipad na halimaw. Lola, ang aling orasyon po. Pagsabayin na po natin. Sabay tayo, Apo. Ibuhos natin ang buong lakas at pananampalataya ng ating lahi. Mabilis na tumakbo si Lola Iska patungo sa gilid ni Nene. Magkahawak kamay na tumayo ang matandang manggagamot at ang kanyang maliit na apo sa gitna ng nag-aapoy na bakuran. Inangat nilang dalawa ang mutya ng kapanatagan habang ang itim na bato ay naglalabas ng pinakamaliwanag, pinakamalakas at pinakabanal na gintong liwanag na nakikita sa buong kasaysayan ng barangay ng San Pablo. Ang liwanag ay tumagos sa mga puno, sa kalangitan at sa buong kabundukan. Matunaw ka sa liwanag ng kasulatan at ng kapayapaan, Kapo. Biglang may sobrang lakas na pagsabog ang pumailan lang sa buong katahimikan ng gabing yon. Isang dambuhalang haligi ng banal na liwanag, kidlat at apoy ang sumabog mula sa mutya, diretso sa dibdib, ulo at mga pakpak ni Kapo sa hangin. Nagsisisigaw sa matinding sakit at paghihirap ang pinuno ng lahat ng aswang habang ang kanyang 300 taong gulang na katawan, ang kanyang dambuhala mga pakpak at ang kanyang nag-aapoy na pulang mga mata ay tuluyan ng natutunaw, nag-aapoy at nagiging abo sa gitna ng hangin. Ang kanyang huling sigaw ng paghihirap ay umalingongaw sa buong kabundukan ng San Pablo bago siya tuluyan na naglaho nang walang itinirang kahit isang patak ng dugo o bakas ng kanyang masamang buhay. Biglang tumahimik ang buong barangay San Pablo. Ang makapal, mabigat at madilim na usok na pumalibot sa kabundukan sa loob ng napakaraming dekada ay tuluyan ng napawi at nawala. Ang buong gubat at bakuran ay pinalibutan ng isang napakaganda, maaliwalas, na liwanag ng buwan at mga bituin. Ang maasim na amoy ng amag at dugo ay napalitan ng amoy ng mababangong bulaklak ng sampagita, ilang-ilang, mga tuyong dahon at sariwang damo sa gabi. Dahan-dahan na ibinaba nila Lola Iska at Nene ang kani-kanilang mga kamay. Inilagay ni Nene ang mutya ng kapanatagan sa kanyang bulsa. At sa pagkakataon na ito, ang bato ay hindi na nagwala, hindi na uminit, at hindi na nagparamdam ng anumang panganib. Ito ay naging napakatahimik, malamig, at payapa na sa kanyang lalagyan. Ayos, ang laki ng naitulong mo sa amin munting mahiwagang bato. Mahusaya po. Tinitigan ni Lola Iska ang buong kabundukan na ngayon ay malinis at tahimik na. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang apo habang nakangiti ng napakalawak at may luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Nagawa natin na po. Wala na si Kapo. Wala na ang pinuno ng mga aswang. Sana naman ay naubos na silang lahat. Nawala na ang kanyang mga alagaan. Ligtas at malaya na ang buong San Pablo mula sa kadiliman at takot sa gabi. Nanalo tayo, Lola. Wala na talagang aswang na manggagambala sa atin, sa mga buntis, sa mga bata at sa lahat ng residente ng baryo. Tapos na po ang laban. Sobrang dali naman yata nilang matalo, no? O baka naman sobrang lakas ka lang po talaga, kaya hindi sila umubra sa akin. Oo po, tapos na ang laban. Napakatapang mo. Ipinagmamalaki kita po. Halika na. Pumasok na tayo sa loob ng kubo. Hugasan mo na ang iyong mga kamay at iinom na tayo ng mainit na tsokolate na may kasamang malalaking pandesal na may palamaan. Maraming salamat po, Lola. Ikaw na talaga ang pinakamagaling na lola at manggagamit sa buong mundo. Pumasok na nga ang maglola sa loob ng kani-kanila na maaliwalas, ligtas at malinis na kubo habang nagsasalin si Lola Iska ng mainit na tsokolate. Patungo sa 2 tasa ay nakaupo naman si Nene sa hapagkainan habang nakangiti, kumakain ng mainit na pandesal at nakatitig sa mutya ng kapanatagan na nakatabi ng tahimik sa kanyang bulsa. Nang sumikat ang araw sa silangan, ang barangay San Pablo ay tuluyan ng nagising sa isang bagong umaga, isang umagang ligtas, payapa at puno ng liwanag magpakailanman dahil sa pangangalaga ng matandang manggagamot at ng kanyang matapang at reklamador na apo.